Ako po si Malakino, isa pong Filipino rider. Magandang lalaki po ako sa inyo lahat. Ang lakas ng katawan niya, lahat ng jump, ginajump niya. So kailangan gawin ko rin yung ginagawa niya para hindi niya ako maiwan. Ito yung lubak-lubak na kalsada na kung saan, minsan nagpupunta ako sa kanila, nakita ang dumi ng damit ko, puro putik. Ang pakiramdam ko si Enzo kasi is bumalik sa akin. Wow! Wow! Emails ko, hindi ata ako nawalan. Wala sa akin na! Iba, world class. Wow! Cut! Joke lang! Grabe, no? Hindi ko yung binayaran, ha? What's up, everybody? It's your boy again, Michael Pangilinan. You can call me, you know, the simple, cute guy. Biro lang. You can call me Kel, and we are still live here at M-Music Live Studio. Kasama ko pa rin dito ang aking partner in crime. Yan, syempre, magpakilala naman Coach Paul, kung siya ay simple, cute guy, ako sinful, cute guy, pero napatawad na ako ng Diyos. Oy, nakita mo? Mga kaibigan, nag-uumpisa pa lang tayo, pero meron na inisplok dito, partner. Anyway, sino ba ang coach na, sino ba ang guest natin ko? Ito na nga, bago natin siya pakilala, kasi ito, tayo pa rin to, kami pa rin to, kayo pa rin yan, at syempre, same vibe, same energy, and same everything, but we have a different guest for today's episode, and isa to sa mga pinakamasasaya makakausap natin for today's episode, Coach. Kasi ito ang nagturo sa akin, at kay Gary, at sa lahat ng mga... Anong tinuro? Mambaba? Hindi, Magmotor. Anyway, eto na nga, without further ado, ladies and gentlemen, pakilala natin, Coach Mel Aquino! Yeah! Magandang lalaki po ako sa inyo lahat. Yan! Sabi sa inyo eh. Coach Mel, balita ako marami ka daw tinuruan. Na pwede ba turuan mo ako magmahal? De, marami ka na daw naturuan. Magaling din yan, Well, actually, kung tinuruan, siguro, marami-rami na tungkol sa motorsiklo. Yan. Ay, doon, yung pinag-uusapan talaga na yun. Yung, alam mo na yun, Marami na rin. Naturuan din ako eh. Naturuan din ako eh. Pero yun lang din ang tinuro ko. Yun lang din yung tinuro ko. Tama ba, Papi, si Coach, maraming artistang naturuan siya? Meron siya, yung sobrang guwapings nun eh. Michael Pangilinan. Michael Pangilinan. Hindi, ano siya. Para malaman natin yan, pakilala mo, gusto mo pakilala natin siya pakilala sa sarili niya. Coach, kung papakilala mo ang sarili mo sa isang hindi kayabang-yabang na pagpapakilala, paano yan? Ako po si Malakino, isa pong Filipino rider. Yes, sir. Natutunan magmotor, nag-aaral po sa Japan. Maraming natutunan, naibalik po dito sa Pilipinas at gusto kong i-share ang aking nalalaman sa kapwa nating mananakay na Pilipino. Yes, sir. Yeah. Ayun, yung tanong ni Coach na, parehas kasi kayong coach. Ano ba? Tanong ni Coach Paul na, sino-sino raw, Coach Mel, yung mga naturuan mo mga... Kasi nung nagpasa sa akin ng CBC, ng CBC Ate Vin, yung... Grabe, tatlong pages. Sabi ko, ano to? Intro pa lang, closing na. Hindi, shoutout to Ate Vin. Anyway, yung mga artista, kung maaalala mo, ng buo sa... Siyempre, alam mo yan, ikaw nagturo sa kanila. Tanong ni Coach Paul, sino-sino yung mga celebrity? Well, maraming mga celebrity na gustong matutong magmotor. But of course, syempre, yung kanilang, yung tinatawag natin na secrecy na lang muna para sa kanila dahil ayaw din naman natin na siya. Okay. Marami. Kung marami. Ano lang talaga, kasi ang estudyante kasi pag nagpunta sa bahay or nagpunta sa school, nandun sila para mag-aral eh. So, ang lagi namin sinasabi sa mga coaches ko, lagi sinasabi sa sarili ko na, teka lang dito yan para mag-aral. Yeah. So, hindi sila, wag mo silang ituring na celebrity. Yes, sir. Kasi mababago yung kung ano yung module or yung vibe na gusto ko ituro sa kanila. Tulad ni Kel, di ko alam na celebrity pala to. Hindi ko sigaw-sigawan ko to, gas! Break, ganyan. Kung nalaman ko si Kel yan, baka... magbe-break ka ha. Pero yun yung nagustuhan ko sa kanya. Sorry to cut you, Coach. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi ako, talaga, alam mo yan, Coach, diba, nung pumunta ako sa school nyo, sinabi ko kasi kay Gary, ayoko nung parang
alam mo yun, parang Special treatment or Totoo. anything na parang sobrang nawawala yung pagka-genuine ng tao. Totoo. Kasi parang pag nakita ka lang, ay, si ano yan, di ba? Oo. So sobrang nilove kita doon, coach, nung Lalo. talaga pinapagalitan niya ako. Tapos Mm. ano sa akin yun parang Mm. wala na kasing, alam mo yun, yung parang pag dati yun, nung medyo kilala ako, pero ngayon, konting kilala. anyway. Baka sabihin nila, may amo ko. Anyway. Doon, yung pinapakain ako, alam, as in, binibigay talaga sa akin kung mali yung ginagawa ko, as in, nagagalit talaga. Hindi naman nagagalit, pero alam mo yun yung masarap na, kung sino talaga siya as Mel Aquino. Yes, oo. Kasi siya nga nagsabi, kung yun nga, kung nalaman niya nga, baka Kasi mahirap din pagka mga ganyan. Parang hindi genuine, di ba? Parang lahat na lang positive. Yeah, Diba? may politician din tayong naging Mga natuturuan. May politician. Okay. may mayor, may Bakit congressman, bawal may silang senator. Ba't bawal silang pangalanan? Well, hindi naman sa bawal. Hindi, joke but lang. I have to give the... Tama naman. I know. Ano, privacy. Get, Pero get, sige, get. coach, ito. Sa lahat ng mga artista, celebrity, sino pinakaayaw mo? Joke lang. Nakaayaw ko. Ano na lang, at yung mga, ano ba tawag doon? Abbreviation ba tawag doon? siya. Yung mga Meron first letter na lang. Huwag ka nang apelido, first Ayan, letter. kwento na lang daw. Okay, may Well, kakwento meron yata. akong naturoang anghel. Okay. Kaso yung kasama, demonyo. Alam mo yun, yung parang, eto siya siya yung celebrity. Pero yung isa, parang siya pa yung celebrity. Kaya yun yung parang, Maraming ganon. maraming ganon. Yung nadikit lang sa, kunyari, yung Sa anghel nga, kadalasan- sa anghel. Sa anghel, di ba? Parang ganito lang yan parang kalabaw yan na kung langaw ka, pumatong ka lang sa kalabaw. Lagi mo tatandaan yung kalabaw ang Dahilan kung bakit may langaw. May langaw sa ibabaw. Yes. Parang tae. Parang Kung saan ka magpunta, So, susundan. ibig sabihin, yung langaw na yun, nung nag-evolve siya, naging tae siya. Diba? Yeah. So, ano lang, kumbaga, parang sa akin lang kasi, I respect the craft. Or Yeah. I work hard for that. Kung ano man yung natutunan ko, gusto ko i-share ko talaga. Ngayon, meron nga yung vlogger may nagpunta sa akin, vlogger. Okay. Sobrang, ano siya ewan ko kung kilala siya. Kasi ako, halos hindi ko rin siya kilala Pero in fairness, tinuruan ko siya, pero ang kulit. Alam mo yung... Paano Teka makulit, lang, coach? parang, he's there for the Vlog. for the vlog. Ah, Hindi parang maraming sa ganun schooling. talaga. So parang nainis ako. Sabi ko, teka, ikaw ba gusto mo talaga mag-aral? Ginanon mo. Kasi kung Yan, ganyan siya halimbawa, magsalita, gusto ganyan mong mag-ano tayo rito, magpapugian tayo rito, wala namang problema, sabihin mo sa akin. Kasi nandito ako, binabayar mo sa oras ko, sa panahon ko, and I want you to go out here Tama. na may alam learning. ka. Ah, Na meron- tama, kasi ako lagi sinasabi, Pag lumabas. kung pumasok kayo sa school, pag wala kayong natutunan, huwag kayong magbabayad. At Nice. pag wala kayong natutunan, imposible kung wala kayong matutunan dahil paglabas Imposible nyo rito, talaga. kailangan meron kayong matutunan. Meron So talaga. yun yung parang lagi kong catchphrase para sa sarili ko na kailangan kong panggalingan. Credibility Kailangan kasi kong yan ano nasa yung coach, no? pagtuturo ko kasi baka kung natutunan na nila yan sa iba, pagdating sa akin, coach, alam Kala mo nila, ganito, alam ganito. nila, Oo, oo. alam nila. Pero pag sinimulan ko na yung training, doon nila nakikita, coach, okay yun hindi ko alam yun bago yun. So, pag narinig ko yun, pas lalo akong ginaganahan magturo. Yung gratitude Oo, nila, yung coach. No? gratitude, Parang oo. ako, nung akala ko pumunta ako sa kanya na parang sabi ko, marunong ako mag-clutch, marunong ako mag-motor, marunong. Pero nung natutunan ko, kaya isinasuggest ko talaga na kung gusto nyo mag-off-road or any basic training na pagmamotor, yung akala nyo kaya nyo na sa road, no, kailangan nyo ng kumbaga tayo, di ba, may mentor tayo, coach. Eh. Tama. Pag sa motor, kunyari pumapasok ka ng trabaho ng motor ginagamit mo, kailangan mong mag-aral kasi Yes. safety mo yun eh. Kapag na-disgrasya ka, di ba, coach? Totoo yan. Anong mangyayari? Pwede kang mamatay, pwede kang Yan, mabalian. aksidente, mapilayan, or Speaking of ganyan, yung kunyari, magpapasok sila, paglabas nila, merong sila dapat matutunan. Mm. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na parang insidente, ewan ko, yung parang na-fulfill ka, yung parang, ayos to ang galing nito, hindi, kung sino ba siya, kung anong moment ba yun na parang, yung maramdaman mo talaga na, wow, yung tinuturo, yung ginagawa ko na tong pagtuturo, talagang, tutuloy ko siya. Experience. Wag si Michael yung sabihin mo. Well, actually, ako kasi pagka nagtuturo ako, ang lagi kong inaabangan, pag nagsasalita ako at nagbibigay ako ng instruction, yung moments. Parang, okay
kaya, ganon. So, ibig sabihin, pag napapalabas ko yung moments na yun o yung moments na yun, uy, bago to sa kanya. Ibig sabihin, pag bago sa kanya yun, nagkakaroon na ako ng opportunity na mas ma-expound ko pa kung ano yung bakit gano'n. siya. Ba't siya napapa-um? So, kunyari, ikaw ang mag-uum na mas magalakas. Paano yon? Medyo kailangan sarado talaga. Kasi malakas ang Naunahan umilik mo eh. ako eh. Di, malakas ang umilik. So, nagpapasalamat ako rin sa mga naging estudyante ko rin na binigyan ako ng sleep up. Yes, Ang laking nakwento mo nga yan. Oo. Coach? Yung kasi I have this yung sleep disorder. Okay. Kung mapapansin niyo may bukol ako dito sa kanang Okay. So nakuha ko to nung 1998 nung nagmo-motocross pa ako. I was under Mobile Honda at that racing team ng motocross at that time. So meron akong kalaban na from Dumaguete, ang lakas ng katawan niya, lahat ng jump gina-jump niya. So kailangan gawin ko rin yung ginagawa niya para hindi niya ako maiwan. So there was one section na tumira kami ng triple, malayo yung jump eh. Kaya tinawag siya triple, single jump, Tatlong double, bundok. yung pangatlo. So lalagpasan mo yung pangalawa. Doon ka lalan sa pangatlo. Doon ka lalan sa Okay, pangatlo. okay. So sobrang kailangan kong makuha. So kamikasi ako. Tira ako ng throttle. Full throttle, bahala na kung aabot o hindi. My goodness. At that was the time na very aggressive ako as a rider. Pag landing ko, sumabit yung gulong sa likod dun sa last jump. Okay. So pag sabit niya, tumama yung, syempre yung buong force ko, pag landing, bumaba yung buong katawan. Tumama to sa gilid ng manibela, My God. sa crossbar. So, nabukol siya. Nung bubukol siya dahil laman, parang katagalan, nandiyan na, hindi siya nawala. So, ngayon, pagka kumakain ako, minsan, nabibilaw ko na ako. Kailangan may isang basong tubig ako lagi. pag Katabi kumakain. lagi. Oo. Kasi kahit, pagka kumain ka, mabibilaw ka. Tapos pagtulog, yung airway, syempre, lumit din. So, nahihirapan akong humihilig ako. Nag-snore ka Oo, ngayon. nag-snore ako. So, yun yung Okay. isa sa mga reason. So, nung yung aparato na yun, yun na nagbibigay ngayon ng extra air papasok sa nostril Tas ko. okay para mas na. makahiga. Yeah, then okay na. Wow. So, So, natutulog na si Vin tsaka si nung Esa. nangyari sa iyo nung during nung nasa motocross, ano ka pa? Yun naman yung nagbigay sa ng moments mo. Yan, oo. Na parang, sabi ko, hindi pala dapat full throttle hindi lang. pwede, oo. Anong learnings? Ang learning ko, kailangan mo lagi na may momentum. Kailangan nakaset up ka lagi sa corner para tuloy-tuloy yung momentum. Kasi pagdating ng jump, Abot. minsan doon pa ako pumipiga eh. So, nagkakamali. Yun yung wrong thinking na pag nasa jump ka, Doon ka lang doon ka magagas. magbibigay ng gas eh. Pero dahil papunta ka na sa jump, papatake off ka na, pwede mawala yung traction, pwedeng humalang yung motor. So, maraming factors. Pero akong nag-motocross ka natutunan. pa after nung incident. Yes, na yun, nagtuloy-tuloy ako. Umabot Ilang ako years sa... pa? From 1998, nagsimula kasi ako as privateer noong 1994. That was in Marikina. Yung may mall na ngayon doon eh. Dati wala yung mall na yun. MX Track yun sa may Tulay. So ngayon, napasok ako sa factory team ng Mobile Honda. Then kalagitnaan ng season, napunta naman ako sa Shell Yamaha. Okay. So dalawang team, yun napasukan ko sa loob ng isang taon. Then year 2000, nagkaroon ng PLDT Petron Rallycross and Motocross sa BGC, which is pinatakbo ni Richard Gomez at that time ng RT Beast. So at the end of the day, nung natapos kami noon, umabot ako sa kategory ng expert, pero dahil nga sa magastos ang motorsports kunyari, kami ni Kel, magkalabang kami sa isang kategory. Dumating yung time, pareho kami ng skills. Pero yung motor ko, 2016, sa kanya, 2022. Brand new, So brand new. Ibig sabihin, yung equipment is very important din pagdating sa motorsports. It's man and machine. Yeah. Kailangan laging ganon. Kailangan pantay yung skill mo Yes, dun sa ginagamit dun sa ginagamit mo. Mismo naman. Totoo Yun. naman So, yun. marami akong natutunan na after nung 2000, 2003, nagsimula naman ako mag-circuit racing. Underbow naman ang Yung gamit circuit namin. racing po, yun yung ano. Yung nasa loob ka ng Yung racetrack. banking. Yung banking, yung Yung sumasayad tinatawag, yung tuhod mo. sumasayad tuhod. Yun yun. Yan. Kung yung sa motocross, nakalawit yung paa mo, dito sa banking, tuhod naman. So it's it's another Tatanong ako discipline. dyan eh. Yan. So after noon, 2007, napunta na nga ako ng Japan sa Hamamatsu at saka sa Ryuyu, which I took safety riding courses naman. Kasi hindi ko nakita na okay yung rider ka aggressive rider ka for the motorsports, pero mas maraming Filipino ang nagmumotor, ang gumagamit ng motorsiklo sa pang-araw-araw nilang Yun ang pangangailangan. sinasabi natin. So sinabi ko, eto na, safety riding na to, advocacy. Okay. So lahat ng natutunan ko,
binalik natin dito, then the rest You make is history. you Yan na. made your own I made my module, own. Yes. diba? Yun. Based dun sa natutunan ko, dahil Philippine setting tayo, iba yung road condition natin dito kaysa sa Hapon. Baga, Medyo own baliktad term yung mo, kanila eh. own Oo, terms eh. mo. Tama. So, it's about learning the basics and experiencing kung ano man yung naging experience mo dati sa pagmumotor. So, pinagsama ko lahat yun. Ano ba ang mga basics ng pagmumotor, coach? Kunyari ngayon, ano mabibigay mo sa kanila na parang, anong sasuggest mo sa lahat ng mga nagmumotor ngayon? Well, pag-usapan muna natin yung aksidente. No? Yung Okay, tatlong, okay. meron tatlong factors ba't na-aksidente ang isang rider. Number one, ayon sa ating datos, sa data natin, ang human error is number one. Lack of knowledge on how to operate a motorcycle. Second is the motorcycle itself. Pagkakalbo yung gulong mo, nagpreno ka, ba't hindi kumapit, whatever. Yes, kalbo yung gulong. yes, Or hindi maganda kondisyon ng motor. Pangatlo, yung road condition. So yun yung nagiging cases Pangatlong ng sangay. aksidente. Ngayon, ano naman yung dapat matutunan sa pagmumotor? Akala ng ibang rider, sakit ako sa motor dahil marunong ako mag-bike. Yun na yun. Pero sa totoo lang, sa school natin, meron tayong tinutulong 5. Yung bike handling, riding posture, acceleration, braking, which is yung pinakapuso ng ating training. Tapos yung panlima is yung cornering. Wala pa rito yung riding gear. So pang-anim yon yung riding gear. Kasi kahit sabihin natin kumpleto ka ng riding gear, kumpleto helmet mo, elbow knee pads, gloves, it will lessen the chances of masaktan ka. Kasi naka-riding gear ka eh. yes. May kilala nga ako Injury. dito, alam na alam niya yung sinasabi ko eh. Oo, totoo yan. Pero, yun yung magpapales lang eh. Pero ano ang pinaka-importante? Yung unang binanggit ko na number one, yung knowledge ng rider. Kung alam mo, doon sa ilalim ng helmet mo, may helmet ka nga, pero dapat ang laman ng helmet mo, Yung yung knowledge. knowledge na para maging safe ka. Yes. Meron akong hindi makalimutan sinabi ng AirPods ko nung kumalat ako natanggalan ako Yung ng kumalat, balikat. ibig sabihin po ng kumalat, ano yun? Cement lang Na-disgrasya, ako, na-disgrasya. na-disgrasya. Baka sa term natin yung coach. Kalat. Okay. Yeah, So, kumalat it's a motorcycle terminology. Yes, Once okay. sila mong kalat, sumemplang. Sumemplang. Or nag-crash. So, meron akong isang experience na nag-crash ako, na kumalat ako, then na-dislocate yung balikat ko. Okay, so I suffered a dislocated shoulder kung saan yung socket is nalaglag. Ang sakit nun, no? Yung socket nung Wali, ko. wali. Yeah, wali. Pasok mo pa yun. Okay, go. Ayan, so Yung sakit mo, okay. Dinalaw ako ng tatay ko sa ospital. For the very first time, nadalaw ko ni AirPods. Wow. So nung sabi niya, Omel, ano nangyari? Sumemplang ako daddy dito. Ganyan. Ang natandang sinabi niya na hindi ko makalimutan hanggang ngayon ay sineshare ko pa rin sa mga students din natin. Huwag kang magpapatakbo kung hindi mo na naman kayang patigilin. So nung tumanim sa isip ko yun, sinabi ko, kung tatakbo ako ng 40 kilometers per hour, maglalagay ako ng pylons, lalagay ko 40 kilometers per hour yung takbo ko, kaya ko mapatigilin yun. So hanggang sa, pag nakukuha ko, pag napapatigil ko, 50 kilometers per hour, 60, 70, 80. Hanggang sa pag lumalagpas na ako sa isang pylon na sabi ko, eto kailangan kong aralin. So nag-self-study rin ako based dun sa mga natutunan ko dun sa experience ko sa mga coaches din natin. May mga motorcycle riding coaches din tayo. Ang kaganda lang sa atin kasi, meron tayong kanya-kanyang coaches para tayong mga doktor. So Yes, specialista sa mata. Lahat, yes, Kunyari ikaw, yes. specialista ka sa mata. Ikaw, specialista ka sa puso. Yes. Ako, Nice, specialista sa puso ako ka. sa Parang OB-GYN ang ako sarap eh. naman nun sa puso yung sakit. Oo. Pero ako, OB-GYN ako. So, kanya-kanya. Hindi Ayop ka! Yun ang sinasabi Iba ko ka sa'yo. talaga. Hindi kanya-kanyang specialist. Okay, ang ganda. Oh, yan, di ba? Ganda lang ng ano ko. Okay. So, Sa'yo mata lang eh. Sa kanya mata, ikaw sa puso, ako OB-GYN. Yan. Okay, So okay. ngayon, syempre, ang inaral natin is mostly safety riding at saka yung off-roading. I've been to circuit racing, pero parang sabi ko puro speed eh. Ano ba ang off-roading, coach? Okay, ang off-roading is anything that includes off-road. Alright, pag sinabi natin Batik-batik na off-road, ito yung lubak-lubak na kalsada na kung saan 80% of our road condition in the Philippines are off-road. Yes. Yan, hindi tayo katulad ng Kasi ang ng states na inaayos lang makinis ng, yung kalsada. ng government natin yung mga ayos din na kalsada eh. No, sirain nila, tapos yun nga, ayusin. sisirain muna nila tapos saka ayusin. Pero yung sira, ayaw nila ayos. Ayaw nila ayusin. Joke lang. Pero nababawasan ng off-road sa atin. Kasi may mga trail sites kami pinupunta ni Kel, natuntua kami. Pagbalik namin, semento na. Sementado na, Malungkot may mga pa kami. building na, no? Pero sa amin, we don't block progress. Kung progress yan, kung ang mga magsasaka natin mas mapapadali yung pag-deliver ng kanilang mga produkto, okay lang. Hanap na lang kami ni Kel ng ibang trail site. ganon, Yan ang ginagawa namin.
Okay, coach. May question ako, coach, kasi nabanggit mo kanina eh. Kasi ako, fan ako ni Mask Rider Black. Ayan. So, dalawang yung motor ni Mask Rider Black, di ba? Isa si Battle Hopper, yung parang ganun. Tapos meron naman siyang si Road Sector. Si Road Sector. Sinabi mo, nagawa mo parehas yun. Nagawa parehas. Para sa'yo, ano yung mas madali o pati mas masaya ka dun sa dalawang style? Well, sa dalawang style na yun, kasi graduated tayo into different... Parehas yan magaling dun eh. Oo, Pero yun. May road tayo, may off-road tayo. Pero most of the riders na nandito ngayon sa Pilipinas are road riders. Like yung sinasabi sa training, lahat ng natutunan mo sa road, sa road riding, hindi mo madadala sa off-road. Yes, Pero that's lahat true. ng matututunan mo sa off-road, magagamit mo sa kalsada. Yan. Kasi syempre nung araw, ilan lang ang motor eh. Naku, baka pabubuking yung edad ko. Ang mga motor nung araw, kung hindi enduro, Pantra. Wala masyadong scooter. Ang scooter at that time was Yamaha Hopper. 50cc, which is right now is yung pala yung makina. Hopper. Oo, Hopper. Lagi ko narinig sa Bulacan yun eh. Yan. Uy, may Hopper ako. Ang makina ng Hopper is makina ng PW50 ngayon. Yun yung propeller type. Okay. Kasi ang mga scooter, more on fan belt eh, di ba? Pero nung araw, puro propeller, tas isa lang ang lumabas na scooter na may kadena nun. Yun yung Suzuki na Pichulo yata yun. Basta yung parang cartoons yung itsura nung motor. So, lahat tayo nang galing sa road muna bago tayo nag-off-road. So, habang tumagal, bumaba na yung backbone na market, nagsumikat yung underbone. After sumikat yung underbone, ito yung mga Honda Wave, ito yung mga F1ZR, ito yung mga C70, V50. Di cambio, pero semi-automatic, walang clutch. After nun, bumagsak din yung market, umangat naman yung mga scooter. Kasi minsan ang Thailand na nagdidikta ng market sa atin eh. Kung ano yung sikat sa Thailand, nagiging sikat dito eh. So lumakas kayo yung scooter. Kaya sa Bulacan, ang daming naka-scooter sa Bulacan. Ngayon, the market share siguro ng off-road, siguro nasa 2 to 3% pa lang. Hindi siya kasi lakas ng bentahan ng mga scooter underbone. Yes. Kasi nga, if off-roading is easy, anyone can do it. So I started Mahirap siya, opening the mahirap. school. Para may matutunan din yung ibang mga riders natin ng tama. Coach, kanina may sinabi ka, may kikwento ka tungkol sa kay Mask Rider Black. Ano ba yung kwento mo? Alam mo ba, si Mask Rider Black, itim yan. Kulay itim yan. Ngayon, Tama ka, ang Coach. tanong, bakit baka mga rider gusto naka-black sila? Well, in 1953, si Marlon Brando, meron siyang pelikula ang tawag doon, The Wild One. Okay. The Wild One. The image of the motorcycle at that time is, astig to, gangster, mga salbahe to. Yeah. Yan ang image ng mga rider eh. Tapos bakit nga raw, coach, bakit gusto ng mga rider nakaitim? Because of Mask Rider Black. Oh, Si Mask Rider Black kasi naka-black din siya eh. Kaya black talaga, Kangen Rider eh, di ba? So, yun yung isa sa mga nagpabago ng itsura din ng motorcycle industry. Nung ilalabas ni Honda yung kanyang marketing tagline na ang pangalan, you meet the nicest people on a Honda. Mas lalo pumutok ang motorcycle industry natin noon. Kasi nung araw kasi pangit yung image ng mga motor eh. Because of that eh. Kasi hindi ko na naabutan. Hindi mo na inabutan yun. Tsaka yung mods versus rockers, ang mga Lambretta riders or mga scooter riders, kalaban nila yung mga naka-easy rider na cruiser. Nangyayari sa Europe, nag-aaway yan. Yan ang gangster nung araw, gang. So sobrang dami mo na pala, coach, na pagdaanan. Ang dami na. Sobrang nag-road race, nag-off-road, nag-school, nag-Japan, balita ko yung sino yung pumunta dito sa atin na international rider, nag-aral ka din doon. Si Jarvis. Graham Jarvis. Tsaka yung isa pa, yung naka-KTM. Tim Coleman, tsaka Yan, lahat yan na pagdaanan mo na. Lahat ng mga coaches na magagaling sa ibang bansa, pag dumating dito, hindi pwedeng hindi ako mag-enroll. Kasi ako nang ipang-utang ko yung enrollment. Yan. Kasi knowledge yan eh. Yan ang Never sinasabi pass ko. by knowledge. Yan ang sinasabi ko. Invest niyan. Ito, coach, yan. nung nag-align kami ni Kel about dito nga sa episode natin, sabi ko, nako, motor. Ano kayang tatanong? Wala kasi marami akong meron akong mga reasons kung bakit gusto ko magmotor. At meron akong mga reasons kung bakit ayaw ko magmotor. Ngayon, i-discuss ko yun, coach. Tapos, gusto ko bigyan mo ako ng perspective mo, sa lens mo, ano yung motor. O sige, i-discuss ko muna yung mga reason kung ba't gusto ko yung motor. Kaya ako gusto yung motor kasi maangas siya eh. Totoo naman. Number one. Yun yung una. Ko kanina, Pangalawa,
Na reason ko kung ba't gusto ko magmotor, iwas traffic. Okay. Yan. Yun pa lang eh. Mm. Now, sa mga ayaw ko, una, ang dami akong friends na matay na sa motorcycle. Yes, I understand that. As in, tinuluyan sila. Oo. Pangalawa, parang compared sa kotse kasi, pagka motor, kasi di ba sa kotse, kunyari may mga bag ka, may gamit ka, pwede mong iwan doon lahat, kung umulan, safe yung mga gamit mo. Sa motor, parang babasa talaga siya. Yun yung Downside. second reason. Yung third ko, meron ako mga nakikita na as in, hinarang sila. Mm. Nakita ko to, nasa kalsada ako, hinarang sila. Kinukuha yung motor sa kanila. Pero syempre, may mga pumigil kasi ang kapal na mukha eh. Sa gitna ng kalsada, hinaharang. Nanakawan. Yung crime na gano'n, no? Paano, sige, para sa inyo ba, ewan ko, anong masasabi nyo doon? Kung ako, gusto ko rin talaga mag-try magmotor. Gusto ko nga sumama kay Kel, matutunan ko din yung sa yung parang bike talaga, yung big bike talaga na, ay hindi pala big bike. Dirt Yung, bike. Enduro bike ta lang. Oo. Yan. So, Dirt bike. So parang gusto ko din, kaso, paano mo ako convince nga? Okay. So, number 1 is bakit gusto mo na magmotor? Unang-una, gusto medyo astig. Angas. Now, pagka bumili ka ng motor, hindi ka basta pupunta sa shop para bumili ng motor. Pag bumili ka ng motor, i-consider mo yung 5 factors in choosing a motorcycle mo. Yan, alam ko yan. So, number 1 is yung displacement. Gaano kalaking displacement ang kailangan mo? Anong cc? Okay. Oh, cc is cubic centimeters, so that's the size of the engine. May 125, may 50cc, may 250. May 150, may 200. Oh, 1,300. Sige, coach, anong magiging basis ko? Kunyari, paano ko ako ngayon, like, as in zero knowledge, anong malalaman ko kung anong CC? Okay. Kailangan mo mag-enroll kay Mel Aquino. Kasi ba't ka bibili, hindi ka pa nga marunong. Exactly. That's number 1. Ayan. So, pack up na tayo. Punta tayo sa school niyo. Joke lang. So, ngayon, para lang mag-idea ka doon sa pagbili ng motorsiklo is yung displacement, yung laki ng makina kasi nandiyan yung torque at saka yung power. Top speed. Kinukonsider yan. So, ngayon, syempre, kung maliit yung displacement ng makina, hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kabilis. So, we start with that. That's a learner engine. Number 2 is yung seat height. Kung bibili ka ng motor, kailangan abot mo. Kailangan abot mo siya. Ngayon, dirt bike, given the example, matangkad ang dirt bike. There's a reason why matangkad siya because of the ground clearance. Dahil dadaan ka sa uneven road eh. Pero there are ways para ma-manage mo yung bike. So we teach bike handling. Ituturo namin Doon na ngayon inyo. papasok yung kailangan mo mag-enroll ngayon. Kailangan mag-enroll ka. Yan. Okay. Pangatlo is yung tinatawag nating weight ng bike. Yung bigat. It should be 3 times your body weight. Or hanggang kaya mo siyang i-manage yung bigat ng motor. Number 4 is yung Coach, lapad. teka lang, sorry. Okay. Bakit kailangan yung bigat? Okay. Kung bibigyan kita ng Harley Davidson na 1800, pag nabuhol ka, may tatayo mag-isa. Alright. Then, maneuverity. Unang-una, pag experienced rider ka na, alam mo na kung paano i-maneuver yung bike eh. Pero kung halimbawa nagsisimula ka pa lang magmotor, sabi nga, hindi kita bibigyan ng isang malaking subo. Kumbaga, bite size muna tayo para mas madali natin ma-dissolve or ma-absorb. Pero kung bibigyan ka ng sobrang laki ka agad, doon nagsisimula yung aksidente. Kasi number 1, hindi nila kaya i-handle yung bike. Mga rider. Exactly. Napatunayan namin sa school yung seat height. Pag hindi abot ng rider o ng estudyante yung motor na ituturo namin sa kanya, hindi siya ganun 100% confident. Imbis na maturuan mo siya, iniisip, hindi ko abot ito, baka mabol ko ito, baka mabol ko ito. Ganun sila mag-isip. So tanggalin mo na kagad yung pag-iisip na lang yun. Ikuha mo na sila ng bike na medyo mababa. Pag naabot nila yun, tsaka nila maiintindihan, uy, okay to next coach, ano na yung susunod natin gagawin? So those are the 5 factors in choosing a motorcycle. If you're going to buy one, make sure meron kang salamin. Mirror. Kasi ang motor parang accessory siya. Bakit ka nagsusuot ng sombrero, ng salamin na shades, or pumaporma ka na maganda? Kasi angas eh. Para maganda yung angas. So pag sumakay ka sa motor, tignan mo rin yung sarili mo sa salamin. Kung anong Uy, eto yata to. Tama. So the motorcycle is actually a character of you. Pag sinakyan mo yan, sasabihin mo sa sarili mo, parang hindi ko gusto itong motor na to. Lipat ka na ibang motor. Hanggang sa makikita mo na lang, the bike actually chooses you. Okay. But it's better na may alam ka kung paano mo i-operate yung bike na So yan. sa dami mong ganyan, coach, na sinasabi bago bumili ng motor, kasi yung iba wala namang ganyan. Kung sa totoo lang, 'di ba? Wala naman sila pag nagusto nila, bibili na nila eh. So Yes. yung pinakauna mo na motor?
Yung kung maalala mo, kasi syempre, matagal na yun eh. Well, it's a 1983 Honda C90. C90, Cub. ano to? Super Cub. Dirt bike ba to? No, Ano ba it's to? a underbone motorcycle. Alam mo yung Honda Wave 125. Oh, yung mga ganon. Ganon Mga siya. Bago naging Honda Wave yon, may mga manaunang modelo ron. Yun. Yung C90. Google nyo, C90. Pero nag-ano ka na doon, coach, momotor ka na ng lumalabang ka na. Hindi pa. No, that was my first bike when I was 9 years old. It was Wow, a gift so- by my dad. So yun. 9 years old. Ilang taon ka nag-start? 9? Well, nag-start ako 8. magmotor nung 9 years old. Kasi Binilang ka agad ng daddy mo ng motor? ng motor. Kasi ang unang motor talaga nasakyan ko pa lang, hindi akin. Yung Honda, yung Yamaha Hopper nga. Kasi- sa daddy mo yun? Sa kaibigan ng dad ko, Okay, pinasubukan sa akin. Kasi nagsimula yan, binili ako ng grandpa ko ng BMX. So Yan, nakita BMX rider din to si coach. nag-flat-flat din Anyway, tayo. go. So Go, tinanggal ko nakita nila, tinatanggal ko yung balancer at the early age. Ako yung nagtatanggal. Hanggang sa nakabalansi ako, ginawa ng mga uncle ko, subukan mo naman itong isang bike, yung standard na bisikleta. Nakakita lang, napaandar ko. Hanggang sa yung pinaka-ultimate, inilabas ng titulito ko yung katulad ng bike mo na racer. Sinakyan ko. Ngayon, hindi ko abot. Ang ginawa ko, naghanap ako ng matangkad na lugar, nagulat sila. Sinakyan ko. Pag Umaandar ka na. napaandar ko. Ngayon, syempre, katatigil. Paano safe hihinto lang. ngayon? Ayun yan. Yun lang. Kasi hindi Ay, abot tigil, eh. yes. Hanggang sa natutunan ko, teka, may gutter. So yun Tayo yung una ron. mong bike. C90. Honda C90. Yes. Honda C90. Wow, okay. Yan. Then, it's followed by, nanakaw yung motor na yon. Uh-huh. Kasi wala siyang papeles eh. Pang probinsya lang, ganon. Probinsya. Kasi in Rizal, sa Taytay Rizal, particularly sa Taytay Rizal, kasi para kami maliit na Dumaguete. Aha. So, ang daming motor. Ang daming iskinita. And syempre, yung mga tao ron, yung motor ang kanilang necessity ang motor sa amin eh. Ngayon, pag dumami na yung motor mo, hindi na necessity yun. Talagang parang, minsan na-addict na sila sa motor eh. Mhm. So, yung kapitbahay namin, pag merong ganitong motor, kailangan meron din yung kapitbahay namin na gano'n. Hanggang sa dapat meron din kami. Mhm. Sa isang bahay, hindi pwedeng iisa ang motor. Meron dyan, 3 magkakapatid, may tigi-tigi sa motor. Paano nanakaw, coach? Yung sa akin kasi, iniiwanan namin sa labas at that time. Kasi apartment yung bahay namin noon. Wala kaming personal na grahe. So pagpasok mo ng bahay, di ba, nasa gilid lang yung sa apartment. Nandun lang siya. Then one day when I woke up, wala na yung motor. So syempre, Ay, nalungkot naramdaman ako. mo. Ay, para ako namatay ng aso. Ganon. Ganon, No? eh. Totoo naman niya kung mahilig ka sa motor talaga. Connection mo eh. Pero Nandun bata eh. ka pa nun, yun na yung naramdaman mo, coach, no? Yes. Kaya nga nung time na yon, na kulit ko yung nanay ko, ibinili naman ako ng Yamaha V50. 9 years old ka pa rin ito. 10 na yata ako noon. Okay. Naksilan na. Okay. And sa totoo lang, sa school namin, ako yung kauna nang pumasok na elementary na nagpapasok Nakamotor. ng motorsiklo. Yes, sir. Kaya nakakatuwa. May kwento yan sa akin tsaka si Ate Vin na kaya ka daw nagustuhan ni Ate Vin. Yeah. Kasi minsan yan, pagpapasok sa, ewan ko kung school ba or sa trabaho, Trabaho. nagpapawili yan. Yung Ayan. pinapaangat yung unahan. I do wheelies at that time. Wheelie King natin ngayon si Coach Kaloy Kaloy Gaston Gaston, na yan. isa rin na coach ng motorcycle riding school. And eto si Coach Mel nung bata yan. Bata pa rin naman yun ngayon. Nung mas bata yan, nagpapaangat ka ng unahan ng motor, di ba? Yeah. Paano kayo nagkakilala ngayon ni Ate V? Paano mo ngayon nasabi na parang love ko din, ay gusto ko rin tong babae na to? Well, actually, yung storya ng buhay namin, napakaraming Ups and downs. Marami, Kumbaga sa pelikula, pagka Climax na lang. Basta Paano kayo, kami. ito na lang. Paano ka niya or ikaw, yung first meet, ano yun? Ay, nakawili ka ba? Tapos, gano'n ba? Si Ate Vin mo nung nagkukwento siya, ang akala niya, ano lang ako, hindi ako rider. Ang alam niya, Lover lang. naggigitara lang ako. Ayan, lover Ayan lang. na, sige kami tara mamaya. Naggigitara lang ako noon, tapos kumakanta. Alam mo na, parang Michael Pangilinan yung peg. Ang sarap nun. Kasi ako pag malungkot ako, kukunin ko yung gitara ko, kakanta-kanta lang ako. Alam mo, yun yung personal time ko para sa sarili ko. Syempre, nakatambay ako sa bahay din ng tropa niya, sa apartment nila. Kakanta-kanta ako ron. Doon nag-spark Ano ba to? Inuman ba to? Hindi eh. Parang sige na nga, inuman na. Okay. So, alam niya magaling ako mag-gitara. Okay. Marunong ko kumanta. Pero hindi niya alam na nagbumotor Na na ride. ako. Okay.
Ilan taong ano to, coach? Ilan taong ba kayo nagkita? Well, I was 18 years old at that time. Tapos hanggang sa nagkita uli kami nung 23 years old na kami. So, Then- 5 years apart bago kayo nag-unang... Hindi pa tapos yun. Nagkaroon pa tayo ng kanya-kanyang buhay. Actually, naging medyo complicated nga. Kasi, Yes, medyo yung kwento mo. noong time na yun kasi, nagkaroon na kami ng kanya-kanya. That was in 2007 or 2006. So, akala ng Tita Vin mo nun, hindi ako nagmumotor. Pero nung nakita niya na, minsan nagpupunta ako sa kanila, nakita, ang dumi nung damit ko, puro putik. Dumating yung time, pinaglaban na rin ako ng damit niyan. Pumupunta ka sa kanila? Bakit ka Yes. pumupunta sa kanila? Kasi yung bahay nila, yung mga kasama nila ron, mga parang boarding house. Nandun sila para, So, pag bored sila, ikaw tinatawag. pag bored sila, tinatawag. Joke lang. Ikaw so tinatawag. nag-aalis sa UP. So, kumbaga, parang yun yung uwian nila. Minsan, syempre kami, teka, nandun yung mga girls. Kita mo? Kita mo? Yung mga pilintik nung... Yan. Yung mga pilintik. Alam mo na yun. Hindi ako makarelate eh. Hindi, ano siya eh. Grabe ka naman, pastor. Yung time na yun, kasi, yung ating bin mo, nakrasyan na ako. May gusto na siya sa akin noon. Totoo naman, Oo, totoo nung naman. time na yun, parang hindi ko siya masyadong napapansin kasi ang gusto ko, yung kasama niya. Oo, so parang, alam mo yun, yung iba yung hili ko nung time na yun eh. Nagbumotor kasi ako eh. So, iba yung ano ko noon. So, dumating yung time, nagkaroon kami ng kanya-kanya. Then, nagkaroon na ako ng sariling pamilya. Nagkaroon din siya ng sariling pamilya. Dumating yung time, medyo, naging... Wait. Mm. 2018, una kayo nagkita. 2023 ba? Hindi, Ay, 2008. 2008, tapos 2006, 2008. 2013 Ang tagal namin, kayo. yes. Basta 5 years apart. Doon sa 5 years na yon bago kayo muli nagkita, nagkaroon kayo ng pamilya? Nagkaroon na kami ng pamilya no, nagkanya-kanya. Tapos, neto lang 2016 yata, 2015. Nagkita kayo ulit? Nagkita uli kami. Paano naman kayo nagkita? Meron siyang ipinost sa Facebook na pag sumagot ka, it's a, parang yan, test yan. Kailangan gawin mo to, yung parang ikaw naman ang mag-propose ng yan. So, Parang repost, ganyan. Okay. Nakalagay And doon, then? I'm getting married. Okay. So ako naman, sabi ko, okay, congrats. Oh. Parang doon nagsimula uli, nag-usap uli kami. So, Teka, Wala coach, na kayo nun? Sorry. Wala yung na. dati, yung nagkita kayo doon sa school, naging kayo ba? Hindi. Fling. Parang fling, oo. Fling. Parang, Kumbaga, tikiman lang ng, ng Hindi putahe. naman, parang Hindi. ano lang yan. Hindi kasi, diba, may luto ako. Oo, Baka gusto mo, luto papaluto, ko. yan. Kain ka, luto ko. Kainin mo rin luto ko. Diba? Magkain na tayo ng luto. Diba? O tapos, nung nag-dessert kayo ngayon. Nag-dessert kami ngayon. Ngayon, nung nag-dessert na kayo, na iba na ngayon. Iba na ngayon. 5 years yun. 5 years yun eh. Na nagkaroon na, nagmamatured kasi. Talagang nagmatured kami Pero pareho eh. wait. Tinan mo, yung 2008, tapos 5 years, 2013, nagkita kayo ulit. 2014. Tapos, Actually, 2014, 2015. Ano yun? Yung pagitan ng 2014 to 2016, anong nangyayari sa 2 years na yun? Wala. Single ka nun. May kanya-kanya rin kami. Na hindi pa family. Nagkaroon ng family nung 2000. Nagka-girlfriend ka, ganun. Nagka-girlfriend din ako. Pero nung dun sa 5 years na nasa loob, yun yung nagkaroon ka ng pamilya ba? Nagkaroon ako ng family. Family. Tapos, naghiwalay kayo nun. Yes. After 5 years, nakita kayo ni Ate Vin ulit. Tapos, 2016. 2015. Ayan. 2015. Tapos, nung 2015 hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kasi parang meron siyang family, may family rin ako. Naging rocky yung relationship nila. Ganun din yung sa amin. Sabi ko, alam mo yung parang kwento lang, tara tayo na nga lang. Diba? Kasi kumbaga yung kilala na asaran namin nyo. kilala namin yung isa't isa eh. Kasi, So sabi nga, Coach, it's iba love naman tatlong is beses a good second time around. okay. So, kumbaga, kilala na niya ako, kilala ko na rin siya. Sabi ko, hindi kami nagkaayos nung... Kainin ko na nga lang po tayo mo ulit. Oo. Hindi, totoo kasi di ba paluto ako ulit. Ang Masarap sasama na magluto. ugali nyo. Masarap magluto ang Ate Vin mo, ha? Ay, paborito ko Actually, dyan yung adobo. ayan. Adobo ni Vin. Yan ang tawag ko dyan. Anong adobo? Pork? Chicken? Adobo, pork, chicken, kahit ano. chicken. Magaling siya Pero kahit magluto. ano, magaling siya Iba-iba magluto. na Anyway, adobo. coach, yun dun sa sinasabi mo pamilya, when you say bumuo ka ng pamilya, nagkaroon kayo ng anak. Nagkaroon kami ng anak. Nagkaroon din si Ate Vin mo ng anak. Dun sa nabuo niya pamilya, nung naghiwalay kayo nung matagal kayo hindi nagkita. Matagal kami hindi nagkita, nagkaroon kami ng sarili namin buhay. So, Okay. wala na kamustahan. Okay. Tumatakbo na yung family niya, Nag-separated, tumatakbo okay. yung family Wala ko. kayong Yes. nagkaroon kayo ng sariling family. Ilan ang naging 12? Hindi naman. Ilan Parang naging anak aso mo naman sa yun. labas? Dami. ilan naging ano mo sa, hindi naman labas, Well, kumbaga ilan naging yung bago kayo magkaroon ng... Bago kami magkaroon ng sarili-sariling family, actually, nagkaroon na ako ng anak sa pagkabinata.
That was in 2003. Okay. Oh. Meron Ngayon ko lang ito nalaman, no? 2003, nagkaroon ako ng anak na lalaki from a girl na nagtatrabaho sa nightclub. What? So, Ngayon ko lang ito nalaman. Tagal ko na kaibigan to. So ngayon, expose yan. Okay, so, nung okay. ipinanganak siya, sabi ko, sige, bubuhayin natin niya. Kasi anak ko sa pagkabinata yun eh. Nung ipinanganak siya, pinangalan ko siyang Enzo. Francis Enzo. Sa pangalang Francis, idol ko si Francis Magalone, Yes, rapper. yes. Eh. Okay. Yung Enzo Ferrari. Enzo, oh. So kaya tinawag kong Francis Enzo. Anong nangyari sa kanya, nung ipinanganak siya, naninilaw siya. So sabi ko sa, sabi ng doktor, check up namin, tay, yung anak nyo incompatible with life. Hindi siya mabubuhay na matagal. Kasi meron siyang sakit na biliary atresia. So yung biliary atresia, pag kumain kayo sa KFC, sa Jollibee, meron isang lata ron na may makikita ang litrato ng bata na malaki ang tiyan. Yun yung biliary atresia. Ibig sabihin, hindi na-develop yung liver. So pagka kumakain siya, nag-intake siya ng food, hindi natutunaw. So parang strainer na walang butas. Okay. So ngayon, ang kailangan gawin is ikasay procedure siya. Yung papunta sa atay, ililipat papunta sa tiyan para labasan. diretso na Okay, siya. okay. Oo. So tumagal yung, at that time, that was 2003, 2004, no? 2007, nagpunta nga ako sa Japan for the training. Then pagbalik ko, nakaipon ako ng konti dun sa budget na binigay sa akin ng manufacturer ko. Pinadala ko ngayon si Jollibee. Si Jollibee, nakikita niya lang pag nasa statwa lang siya eh. So nung nag-birthday siya last August, yung August yung birthday niya kasi, nagulat siya nung lumabas na yung mascot. Gumagalaw na si Jollibee, natakot siya. So umabot pa siya hanggang 3 years old. After 3 years old, dumating na yung time na lumalala na yung kanyang kondisyon. Kasi pag dumudumi na siya, kulay itim na eh. Yun yung dugo na ano yung eh. parang ano na siya eh. Parang nadugo na. dugo na eh. Okay. Parang diluguan. Okay. Yun yung lumalabas sa kanya, yung dugo na yun. Pasintabi po sa mga kumakain. Sa mga kumakain ng diluguan. Anyway. So, dumating yung time na nagpaalam ako sa kanya, sige anak, punta ka muna sa bahay, nilabas na namin. Sabi ng doktor sa akin, Dad, nasa ano pa siya eh, nasa kama pa siya. Sabi niya, Daddy, sasaksakan pa ba natin o tatanggalin na natin yung kumbaga, parang hinatulan na siya eh. ang tinatanong na, are we gonna continue it or are we gonna stop it? Nung sinabi ko, sige po, tanggalin nyo na. Pangalawang tanong ang medyo tumama sa akin ng gusto eh. Sabi sa akin ng doktor, Dad, pwede nyo siyang iuwi kasi pwedeng dito na lang natin gawin yung death certificate niya o doon mas madali sa bahay, sa inyo. Dahil nandun naman kayo sa Angono, pwedeng yung sa sa munisipyo lang gawin. So at that time, parang hindi pa rin ako makapaniwala na hinatulan na yung bata. So nung iuwi na, sasakyan na sasakyan, dumumi pa nga, nakita ko nga, itim na yung lumalabas. Sige, sabi ko, pagkatapos na itong trabaho ko, diretso kagad ako sa bahay. Pag uwi sa bahay, naibili pa nga ng ice cream ng kanyang mga ninong-ninang. Sinuportan ako ng mga kaibigan ko. And sila yung lumabas na pangalawang pamilya nung anak ko yun. Pag uwi sa bahay, nung habang nagtatrabaho, tumawag na sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, Kuya Mel, uwi ka na. Bakit? Wala na si Enzo eh. So at that moment, na-realize ko, yung same day na yun ha. Kasi nilabas namin hapon eh. Noong nawala siya, mga mag-8 or magna-9 na ng gabi. So, hindi ko alam kung paano ako from Pasay City sa Mall of Asia, nakarating ako ng Angono Rizal. 30 minutes, walang stoplight ako napansin. And siguro blessed pa rin ako dahil nandito pa rin ako. Kasi buhay pa rin ako kasi pwede ako ma-aksidente. Pagdating doon, so ito na yung itsura moment niya, na nagmamadali ka pa uwi. Yung itsura niya na laging nakanganga, dahil hirap siyang huminga. Nung makita ka siya for the first time na parang siyang anghel, kalmado siya. Nakarest siya. At siguro, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung ano yung una mong defining sinabi moment nung nakita mo nung moment? Pagbukas mo ng pintuan, dyan yung anak mo na nakarest, nakita mo ang anghel. Ano yung karga-karga pa rin siya naramdaman ng na nanay ko eh, na nakita ko yung sobrang gustuin ko man na maibalik yung buhay. Pero sabi ko, siguro ito yung sabi sa atin ng Lord na, gusto mo magkaanak, di ba? Bigyan kita ng anak. Kaso, mali yung ginawa mo. Ngayon, para matutunan mo kung paano maging ama. Alam mo na, pakiramdam maging ama, kunin ko na uli yan. Para maitama mo kung ano yung buhay na meron ka.
Hirap So na. naniniwala ka, coach, dun sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, in general, lahat na nangyayari sa atin, dahilan talaga yon. Kasi ako, sinabi naman, si Lord, yan, sinasabi mo si Lord. So alam ko na naniniwala ka sa Kanya. Kasi wala naman tayo pakialam sa mga hindi naniniwala. Okay lang yan kung yan ang gusto niyong paniwalaan na hindi ka naniniwala. But us, naniniwala tayo na yun yung isang senyales na mensaheng binigay ng Diyos sa'yo na, bigyan kita ng anak. Ikaw mismo nagsabi, Yes, bigyan kita yes. ng anak, paramdam ko sa'yo at kunin ko yan. Yes. Hindi ka ba nagkaroon ng tampo sa Diyos? O Actually, meron ka bang, I don't know, kung anong kasi mahirap mawalan ng anak. Mahirap Sobra. talaga mawala ng Ako anak. nga, Kaya nga sabi ko nakakwento kung ano na man pala. yung... Naiiyak nga ako eh. Oh, kung ano Kasi man yung anak ko problema. ganung age din. Mismo. Grabe. Grabe 3 years old. Kasi ganito yan eh. Meron tayong hindi maintindihan sa nangyayari sa buhay natin. Ang kailangan lang naman natin maging matatag, maging kontento tayo kung ano yung meron tayo, kung ano yung binibigay sa atin ngayon. Kung ano man yung mga sobrang dumarating sa atin, that was blessing na yun eh. Ibig sabihin, para sa akin ang naging istorya, ang naging aral sa akin nun, inihanda kita. Ito, ihanda kita. Ngayon, handa ka na, bibigyan ka kita ng mas marami pa. Bibigyan pa kita ng isang responsibilidad na kakayanin mo. Kasi kung hindi mo kaya yung isang responsibilidad, hindi ibibigay sa iyo yan. Pero pagiging tatay. Totoo yan. So at that point, dumating yung time minsan na syempre, Lord, ba't ganun? Ah. Dapat hindi ganun, dapat ganyan. Ang dami naman tao dyan. Dami ng Yun ang kadalasan natin sinasabi. Yes. Pati na lang si ano. Ganun. Diba? Magnanakaw to, ba't buhay pa to? Diba? But after you question God na ito nangyari, kailan mo na natanggap sa sarili mo na parang, okay, handa ako, ready ako magbigay mo sa akin kung ano yung gusto mo ibigay na anak or whatever, kung ano man. Siguro after nung mailibing ni Enzo. Doon ka na nag-decide na parang, okay, I'm gonna become the best father na sa lahat ng Yung responsibility ng pagiging ama. Kasi, doon ko na-realize din na after mawala ni Enzo sa akin, nakita ko gaano ko kamahal ng mga tao, gaano rin tayo kamahal ng Diyos eh. Yes. Kasi, maaring pwede masira ulo ko eh. Oo, Dahil nawalan ako ng anak eh. Totoo. Kung Pero- mahina ka. Sabi nga natin, kaya tayo pumupunta sa lamay, hindi naman para doon sa namatay. Para doon sa mga naiwanan nung namatay. Dahil ang magpapalakas sa mga tao na naiwanan nung is Nakuhaan ng... yung mga kaibigan din. Yes. Kaya nga minsan ako sinasabi ko, eto, knock on wood tayo. Pero syempre, alam naman natin, darating yung time, mawawala rin tayo sa mundo eh. Dumadaan lang tayo sa mundo to, mag-iwan ka na ng maganda. Yeah. And lahat ng bagay na pwede mong gawin yun, gawin mo na ngayon. Totoo. Kasi pag dumating pa yung time na kung kailan dumating yung pagkakataon na hindi mo na kayang gawin to, tsaka mo pala sasabihin sa sarili mo, sana ginawa ko na yun. Yeah. Sana nung time na yun, ginrab ko na yung opportunity na yun. Sana tong time na to, kinausap ko na yung taong yun. Kasi kung kailang wala na siya, tsaka ko pala siya, parang pagsisisihan ko ba yung mga Speaking ginawa of ko? ganyan, na sana pinagdaan, sana ganito, sana ganyan, sana kung ano man yung sinasabi mo ngayon, Coach. Meron lang akong gustong i-follow up dun sa sinabi mo na, kasi ang ganda nung sinabi mo na mamamatay tayong lahat. Yes. Ano yun? Kung realist ka, naniniwala ka sa reality, tama yun, mamamatay tayong lahat. Yes. Ito yung question ko. Kung alam mong mamamatay ka, ano yung gusto mong iwanan ni Mel Aquino? Yun. Hindi man sa motorsiklo o sa mga tao na naniniwala sa'yo. Ano yung gusto mong iwan sa kanilang, aral ba yan? Ito si Mel, ano yung, kunyari mamatay ka, gusto mo yun yung naalala nila sa'yo. Ano yun? Siguro, kung mawawala, kung maalala pa rin siguro, kung sa motorsiklo, yung legacy ko na mag-share sila. I-share nila kung ano yung nalalaman Yung nila. shinare mo. Kung ano yung nangyari. Kung ano meron So Alam yun sa'yo. lang, walang dapat ako yung pinakamagaling sa motorcycle. Hindi. Ang sa akin, You just gusto have- kong matandaan nila Yes. sa akin yung naging istorya ng buhay ko eh. Yes. Kung paano ako nagsimula nung wala ako, paano ako nagkaroon, at paano rin ako nakatulong sa mga nasa paligid natin. Kasi, gaya ka lang sabi ko, dadaan ka lang dito sa mundo to eh. Bagay, Mag-iwan ka domino na. effect mo Oo, na, no? Yung domino effect tinuro na eh. mo, ituturo nila. It only gives O yung hindi one naman- person to make a difference eh. Yes, sir. Diba? Yung hindi naman hindi naman motorcycle industry, yung bilang Mel, ano yung ganito na lang para hindi na mahirap kasi nasagot mo na rin naman yun. Yung gusto mo maalala ka nila. Nakikinig si Enzo today, now. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Handa mo yung tutuluyan ko dyan. And then hopefully, I've been a good father to him. Pero kasi ito yung isa sa mga nangyari kasi noon eh.
Nung nalaman ko nagkaroon na siya ng sakit, parang feeling ko, kailangan ilayo ko yung puso ko, yung pakiramdam ko sa bata. Ang talagang nag-alaga sa kanya is yung nanay ko. Kasi dumating yung time, sabi ko, bakit ko i-ano yung sarili ko sa kanya? Kung alam ko rin namang iiwanan din ako nitong batang to. Pero nagbago pa rin yun. Kasi nakita ko kung gaano kalaki yung suporta ng mga kaibigan natin sa atin. Kasi every month may sinasaksak sa kanyang albumin eh. And at that time, ang isang injection na yun, parang malaking injection yun eh. Yung albumin is yung white egg yun eh, na ano eh. It cost 3,500. Minsan na sinasaksak sa kanya 2 hanggang 3. Yung araw na yun. Nung time na yun. Sa Sobra. isang araw, coach? Sa loob ng isang buwan. Sorry. Sa loob ng isang buwan. Kaya pag bumaba yung ano niya, yung albumin niya, kailangan siya saksakan. Kumbaga yung maintenance niya. Yung maintenance niya eh. Oo eh. Kasi nga tuloy-tuloy yung ano eh, yung paglaki ng tiyan niya, naninilaw siya. Dumating nga yung time, sabi ko nga, kailangan iiwas ko muna yung sarili ko. Total, nandiyan na yung ibang tao, tumutulong naman sa amin. Focus ako sa trabaho ko. Pero wala ka bang ano nun? Wala ka bang... Regrets? Regrets marami. Yes, regrets. Sobrang dami. Ano yun? Ano? Pwede mo Sana- kasi sabihin sa kanya ngayon. Kasi sana- baka you can, you know... Sana ibinigay ko pa yung buong oras ko sa kanya. Kasi kung 3 years lang ibinigay sa akin ng Panginoon, kung alam ko rin na yun lang din ang ibibigay sa akin, sana Binigay mo pa. i-spend ko yung buong 3 years na sa kanya. Pero sabi mo nga, lesson yun. lesson, Kumbaga, it's a big lesson for me. Turning point ko yun Okay. sa buhay ko. Nakala ko tapos na. Akala ko eto na, ganito lang magiging buhay ko. Pero dumating yung time na siya yung nagbigay sa akin ng lakas, nagbigay sa akin ng bagong... Nag-ayos ng utak. nag-ayos with the ng utak. responsibility. Yes. Hindi pala dapat pabayaan. Okay. Kailangan mong Kahit na ano pa tutukan. kalagayan. Kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan, kailangan lagi ka nandun. Kaya nga lagi kong sinasabi din, kasi ito normally, no, pagka mga burol, di ba, doon natin sinasabi yung mga magaganda for the people. Eh. Ako lagi kong sinasabi, isa kasi sa love language ko is words of affirmation. Ayokong sabihin yung maganda dun sa tao kung wala na siya. Kaya I make it a point sa wife ko, sa family ko, sa lahat ng mga kaibigan ko, maririnig mo. Ikaw makakadinig. Anong point nung sinasabi ko lahat ng mga magaganda about you kung wala ka na? 'Di ba? Kaya ako, I make it a point, sabi ko sa sarili ko, i-affirm ko lahat ng mga people in my circle na Nandito pa. hanggat nandito pa at maririnig nila at kung dadating yung time, kukunin ni Lord, time's up na, wala akong sasabihin na, sayang, hindi ko nasabi. Nasabi ko lahat. Sabi lahat. Actually, Kasi yun sayang yun. Yun yung naging ano ko rin. So at least sobrang ganda nung tinuro sa'yo ni Lord na binigyan ka ng responsibilities na natutunan mo yan. Kasi ang lalaki naman, ganun lang eh. It's all about respect and responsibilities. The more responsibilities you have, the more people will respect you as long as yung mga responsibilidad mo, ginagampanan mo. Yan. Kasi yun lang naman gusto ng kalalakihan eh. Sa Yan. totoo lang, 'di ba? Kunyari ikaw nire-respeto ko dahil ikaw si Melakino, ang galing mo diyan. Hindi kita rerespetuhin kung wala kang alam mo yun, wala kang napapatunayan sa Yes, responsibilidad mo sa oo. school mo, Totoo yun. sa mga taong tinuturuan mo. Mm. Anyway, coach, sabi mo kanina, nagkaroon ka ng isa pang pamilya. So, si Enzo, and then may isa pa, tapos Yeah. may isa pa? Meron yung pang isa. Okay. Unang naging anak ko, si Enzo. Sabi ko, after mawala si Enzo, Okay. lahat ng problemang ibato mo sa akin, ibato mo na sa akin. Dahil kakayanin ko na lahat yan. Dahil walang ibang matinding problema na Mas higit pa doon. Mas Sa higit pa isang sa ama. nangyari na yun eh. Oo, Yes. eh. So, nagkaroon ako bagong perspective. So, inayos ko yung buhay ko. Nagkaroon ako ng panibagong pamilya. Ito, kasal na kami nito. Nagpakasal na kami. Sabi ko, siguro yun ang gusto ni Lord eh. Itama ako lahat eh. So, nagkaroon ako ng panganay. Ang pangalan naman niya, si Cory. Yan, Anna Corinne. Babae. Ilan Babae. taon na siya, coach? Right now, she's 14 years old. 14, okay. Ano siya, very, ano siya eh, napakagandang bata. Talagang sobrang, na-in-love ako dyan sa batang Yes. yan. Oo. So, nangyari nun is, we started again a new family. Ayan. Then, in a few, nagkaroon tayo ng, alam mo yun, yung chip ng armor mo, ang demonyo, chichipan ka eh. naganunan. Okay, Oo, natapesan okay. ka eh. Pag natapesan ka na, kung saan yung nitapes sa'yo, yun Yung madalis yun eh. pasukan, mabilis pasukan. Mabilis pasukan, ayan. So, nagkaroon ako ng problema. Ako yung naging reason. Dahilan.
Kung ba't Ano nagkaroon yung, kami ng problema. gusto ko malaman kung ano yung dahilan. Okay. Ang nangyari, Oo. na-involve ako sa third party. Yan. Na-involve ako sa ibang Okay lang sa'yo, pag-usapan natin. Oo naman. Open book tayo, sabi ko nga, kilala naman tayo ng, Yes. ng madla. But of course, ang sa akin kasi, hindi ko ikukwento sa inyo para gawin nyo. Ito para ma-aware kayo na Mismo naman. ito yung magiging mangyayari. Okay? So, dumating yung time na na-involve ako sa third party hanggang sa dumating na yung time na pinilit ko pa rin ayusin yung family. Bilang lalaki, obligasyon mong proteksyonan ng pamilya mo. Mismo. Dumating yung time na talagang marami nang naging factors eh. Kaya napag-usapan na rin namin ni Mrs. na, o sige, ano yun na lang natin, let's call it quits. Hindi naman yung quits, sige, bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa buhay mo. Oo. Tuloy yung suporta ko sa bata, pagkakailangan ako ng bata sa birthday niya, sa enrollment, kung ano man yung pwede namin pag-usapan, kung ano man yung para sa bata, gagawin na namin yun. Then nagkaroon ako ng Go. okay. Sige. Pick up tayo ha. Still rolling lang kami. Oo. Bata. Tawag sa bata. Alright. Nagkaroon sila. Ano ko ba i-ano? Kasi masyadong maano eh. Sige. Na parang ano na lang, coach. Sabi mo na lang na Makakat naman din natin siya. 'di ba? Tapos, no filter. Okay lang po. Tapos, Okay lang. i-ano Sige. natin. Na kung Basta kung ano lang gusto mo ikwento Alright, about. sige, kwento ko. Parang ganun, kukwento mo lang si Cory kung ano. Nasaan na ba yung... Basta ang nangyari is kanya-kanya na. Yung kanya-kanya Oo. kami. Alright. O sige. So, nangyari, naging civil na lang kami. Nag-usap kami na, ganito lang gawin natin. Total, medyo yung sitwasyon natin medyo mahirap talaga. Parang Kasi, ang nangyari ba, coach, parang di ka na niya napatawad? Kaya parang, sige well, na. dumating yung time na Ganon. napatawad naman niya ako. Okay. Ang problema kasi nakatira siya sa parents pa rin niya eh. Nakatira ako sa parents din niya. So mahirap kasi yung Gets. sitwasyon namin. Kumbaga, ito. Lagi to sinasabi ni Gary. Yung sa isang bahay daw, ano yan? Kingdom yan. Yeah. Exactly. So, sa kingdom, dapat, isa lang ang hari Isa lang ang hari. at isa lang ang reyna. Tama. Dahil kapag may ibang reyna o may ibang hari, mapapakialaman kasi prinsipe at prinsesa ka lang eh. Yeah, exactly. Oo. So, kailangan mo talagang kahit na dito kasi sa culture natin, kapag ganon, kunyari umalis ka, ang akala nila, nagbubuhat ka na. Diba? Pero ang sa totoo lang, you only live once. You do it right now. Hindi ka naman syempre papaalam na, oy, ano na ako umalis ka na dyan sa bahay mo ng ano, kasi ayoko ng ano eh. Hindi mo naman sinabi sa kanya yun, Yes, di ba? oo. Pero, ano dapat yun eh, kumbaga, sa babae din, alam din, yun nga eh, dapat makausap mo sila na dapat alam din nila yun. Kasi sa Bible naman sinabi naman ni ano doon na Yes. ang babae ay iiwan niyang magulang para sumama sa lalaki. But ang sitwasyon kasi namin is, syempre, ako yung namimiyanan eh. So sabi nga, tama yung sabi mo, I put it this way, hindi pwedeng dalawang leon sa gubat. Kailangan isa lang. Kasi unang-una, napakabait ng airpods niya. Sobrang bait ng tatay niya. At ayoko rin syempre maka-apekto sa kung ano yung gusto ng tatay niya. So, tinaray ko siya na yayain. Kasi at that time, nagiinom pa ako eh. Malakas akong uminom nun eh. So sabi ko, gusto na, mag-ano na tayo, bumukod na tayo. Eh, syempre, sabi niya ipapangako ba na hindi ka na iinom? Pag ganyan. Sabi ko, ang hirap mangako Yun, kasi patay. pagka hindi mo kayang Patay! tuparin eh. Di ba? So pinapili ka. Pinapili ako kasi sa trabaho namin, minsan kailangan mo, Makiinuman. social Alam mo, social ang dami kong kilalang ganyan. Ang dami, Puro sa oo. office lang yung sinisisi nila. Pero sa totoo lang, sa sarili lang Yes, talaga oo. nila yun. Na hindi lang nila matanggap na kailangan nilang tanggalin para sa sarili na. Hindi Totoo. yung, sa opisina kasi. Kaya, no. Pero sa nagdaan totoo lang ha, yun. Daan lang Dumaan yun. siya. Oo, Oo, dumaan. experience lang yan. Kasi katulad ngayon, alam mo, hindi na ako Sige, uminom. nagbago na. Oo, hindi Dati na ako ito, ang uminom. lakas manigarilyo nito. Yes, lakas mag-yosi. Pero nung mag-inom. kinausap ko siya, sabi ko, Coach, alam mo,
mga bata pa yung mga anak mo. Yan. Gusto mo ba makita sila mag-champion? Gusto mo ba na Tama. pag may award sila or may kukunin silang medal or trophy, gusto mo ba nandun ka sa stage kasama nila? Kailangan may tigil yung mga masasamang Mga vices bisyo. mo. Tama. Totoo naman yun. Kaya nga, bukod Sobrang kay Kel. nakakatawa to kasi nakita ko siya yung sobrang, araw-araw minum. Every So, end nagkakilala ng session, kayo, ganun nagiinuman kami. Every session. Tapos ako hindi ako umiinom talaga, di ba? Oo. Sa pakikisama ko sa kanila. Kasi, Kasi, dala. hindi, ako yung, Siya yung nadala ko ng nadala niya ako doon sa inuman. Talaga ba? Pero pa isa-isa, Oh, pa dalawa isa-isa, lang. dalawa. Pero at least kahit pa paano, di ba, nakikisama ako sa kanila. Kasi Hindi, nga, pero paano mo na win over? kasi nga nakita niya hindi naman pala ako Hindi pala talaga umiinom. siya umiinom. Tapos, doon ko ngayon napakita sa kanya na parang, bakit di ka umiinom? Eto na ngayon. Ano sinabi Ibig mo? sabi ko sa'yo ngayon, pag nakita kong Tama. absorbing Yung na, pinag-usapan natin kanina. absorbing na siya sa mga nangyayari, Oo. tatitirahin ko yung puso mo ngayon. Versus preachy, di ba? Kaysa yung, ba't ka umiinom? Naman di ka Hindi umiinom. magandang point yan. Yun. Kailangan na hintayin mo magtanong yung tao. Doon ka Kailangan niya umano. maging vulnerable. Sabi mo nga, kailangan mo matapyasan ng armor Ng bago armor. kita pasukin. Yes. Pero yung ipapasok ko sa'yo maganda. Yan. Diba? Sobrang natutuwa ako dyan kasi sobrang dami ng... Kung Nagbago hindi mo dami tinanggal, nagbago coach, pwedeng may sakit ka ngayon. Yeah, oo, totoo yun. At alam mo yun. Alam ko yun. Actually, isang pa nagpatigil sa pag-iinom dahil bukod kay Kel, yung gout eh. Oo. Diba? She's the greatest of all time. Yeah. The gout. Kasi pag hindi ako nakinig kay Kel, binira naman ako ng gout. Oh, tama nga yung sabi ni Kel. So, alam mo, yung hindi mo malalaman mainit o malamig ang tubig hanggang di mo sinusubukan. Yes. Curious Kumbaga ako. sinubukan lang. Ano sinabi mo nung tinanong ni Coach? Yun nga, yung parang, coach, yung buhay natin isa lang. May pamilya ka, dapat ang ginagawa mo, magaling kang, kumbaga, hindi ka nagagalit sa kanila. Yung mga ganun. Nagpe-pep talk kami lagi yan. Oo, dapat. Oo. Kasi minsan yan, kami lang may iwan sa after nung training ko sa kanila, naiiwan pa kami ni Gary sa kanila. Tapos pagluluto nga kami na adobo. Sarap. Yeah. Kung ano-ano yan. Tapos may, syempre, Anong year may to? Anong year? papilsen na yan. Yeah. Ano year to mga? Pero mga 4 years ago, no? 4 years 3? ago. oo. Kasi nag-pandemic pa, coach eh. Actually, Nag-ano lang ako pandemic eh. Napansin ko nga, oo. Oo, that was Nag-gen sa kanila lang ako 2020. nung pandemic. Kasi walang magawa, tapos di Exactly. makalabas. Oo. Nag-enroll ako sa kanila. Tapos, ewan ko, sabi ko nga din sa kanila, parang siguro alam mo, coach, pinadala kami ng Diyos sa iyo. Yes, kasi, Exactly. ganun lang talaga eh. Hindi naniniwala ako dun sa pag pinadala ka sa isang lugar o sa isang sa tao. Magiging ano siya, may meaning siya. Yes, everything happens for a reason. Yes. So, So, ngayon ano naman, sabihin natin ngayon yun? naman, si Coach nandito para sa podcast mo. yes. So, di ba, yung pinag-usapan natin kanina kay Jeremiah na, kunyari ikaw, totoong lalaki ka. I mean, wala akong bullshit sa lahat ng mga tao na kung ano man to sasabihin ko. Ang gusto ko lang paalam sa inyo na, pag ikaw, nagbigay ka ng pagmamahal doon, ibalik niya o hindi, okay lang sa'yo. Pero ang sarap nung yung binibigyan mo ng pagmamahal, kahit lalaki yan, sinasabihan ko na I love you yan. Eh. Oo. Tapos Diba sa atin, pag bumalik sa akin yun, genuine yun. Oo. Yun yung best feeling. Kasi dito, sa mundo natin, yabangan na ang lalaki. Yeah. Hindi nila alam na kapag tayong mga lalaking gising, nagtulungan, ang dami natin pwedeng marating. Tapos lahat ng mga hindi naniniwala sa atin, sinasabihan lang tayo na baliw, ganito, bakit ganyan pinagagawa nyo. Tapos pag nagawa naman natin, ang sasabihin naman nila, Paano yan? paano mo ginawa naman yon? Kaya may brotherhood na Yun tinatawag. yun pinag-usapan namin kanina bago ka dumating. Kasi sabi ko, parang si coach, late 40s yan, kaya late siya eh. Late talaga. May pasok ko, no? Late talaga. May pasok. May pasok. Swabe yan eh. Hindi, parang ganon, di ba? Yung brotherhood, napunta tayo dun sa brotherhood. Pero meron lang ako insight na gusto i-share, no? Kasi ito, lagi ko rin nasasabi. Kasi marami nagsasabi nga na experience is the best teacher. Pero ako, I don't agree eh. Oo, kasi, Why? Sige. ito yan. why? Meron yung tatlong school of thoughts. Ang unang school of thoughts, sinasabi nila, experience is the best teacher. Hindi. Kasi, minsan, merong mga bagay na hindi mo na kailangan experience para matutunan mo. Hindi ko kailangan magpasagasa sa bus para malaman ko kung nakakamatay siya. 'Di ba? So ang point dito, learn from the experience of others. However, hindi rin siya valid for me. Kasi merong alam mo na doon nauntog. Nauntog ka pa din. No. So yun nga ang sinabi nila na ang best teacher is evaluated experience.
pagka meron mga experience yung mga tao or ikaw, evaluate mo, ba't nangyari to? So, then, you can learn from it. That is the best teacher, evaluated experience. Pero ako, hindi naman sa magdi-disagree, but I also have this something in mind na point of view ko kasi yung sinabi mo na hindi ka naniniwala sa experience is the best teacher, but I think kung sabi mo nga may kanya-kanya. I respect your opinion, but I think meron ako napanood na video yung isa experienced, yung isa knowledgeable. Tinira nila ngayon yung dart or yung arrow na papunta dun sa target, parehas bullseye. Yung isa pinag-aralan kung anong sukat, anong lakas, anong ano. Yeah, But the distance, experience one na dahil sa sobrang dami niyang beses tinira yung pana, bumaon sa likod. So, lagi pa rin may plus yung mga may experience. Well, agree ako doon. Ang So, wag lang siguro yung... Yun nga, yung sinasabi mo na ganun. Very kasi siya So, I think yung sinasabi mo, hindi ko inaano yun, pero I think stupidity yung alam mo na nga na mababangga ka, ibabangga mo pa yung sarili mo para malaman. Alam natin yun. Alam natin yun. Hindi mo na kailangan experience. Ang gusto ko lang sabihin is yung knowledge tsaka yung experience, pag pinagsama mo yun, Powerful yun yan. yung pinaka. Yeah, tama. So, kailangan mo pa rin yung experience. Kailangan pa rin. Kumbaga, ikaw, na bali yung dito mo sa motocross, dahil hindi, alam mo, wala kang knowledge Wala kang knowledge. Alam mo lang na, lalaki ako, Kaya ko yan. Wasak. Pero nung natuto ka, nag-aral ka uli, inaral mo. With experience. Yes. Hindi ko na inulit. Pero hindi, di ba? Kung i-jump mo yun, Kung i-jump ko, mas alam ko na. alam mo na. So yung yun, travel ng speed, experience ko na. pero nag-gets ko yung sinasabi rin ni Coach Paul, na parang ang sinasabi niya talaga is, yung mga, yung experiences na, dahil nga matalino ka, Coach, iisipin mo pa lang, alam mo na. Hindi, iba kasi, ginagamit yun as an excuse. Wala Para gawin kasi yung ako mali. experience So, sinasabi, paano mo malamang masarap kung walang experience? Exactly. Di ba? Ginagamit nila excuse. Lahat ng mga tumawa dito, manyakol. Hindi ako tumatawa. Nai-smile lang ako. Sabi tumawa ako. Hindi, joke lang. Kidding aside. Ang ganda kasi nung topic natin, yung from brotherhood na, yun nga, yung tas napunta tayo dun sa mga experiences na pinagdadaanan natin. Dahil, para tumibay din, pampatibay din ng brotherhood yun. Yung kagaya na to, yung experience natin na to, as a brotherhood, yung team na to. Let's say 1, 2, 3 years from now, diba? The experience itself will teach us a lot of things. True. What to, diba? What to do next time, and ano yung mga learnings ko pag uwi ka ng bahay, yung experiences ko. Kagaya na sinabi ni Direk, sabi niya, Direk, sabihin ko to na na-miss ko yung podcast. Nung 1 week, no? Oo, tas sabi niya, Coach, sabi niya sa akin, na-miss ko yung kakulitan mo kasi parang, parang pag nagpo-podcast tayo, para siyang parang may something kaming nararamdaman na it's also work, but I think yung brotherhood kasi. Yan, isamahan. Diba? Ako, mas kampante ako dito. Kaysa yung mag-show ako sa kung kaninong tao, but I have to do it. I just have to do it because that's my work. But this one, I have to do this also. But this is not work. You're enjoying what you're doing. This is brotherhood. Exactly. Kaya ako, Coach, yung kayo, yung mga ginigas namin, mga malalapit lang muna sa akin. Kasi gusto kong makita nila na ginagawa ko yung podcast na to para malaman ng tao kung naging kaibigan ni Coach Mel si Michael. Ganun pala sila. Naging kaibigan ni Bugoy. Kulit pala neto dalawang to. Yan. And then, sobrang blessed tayo kasi sinamahan tayo ng gantong team. Yes. Na aside from M Music Live team, andyan sila, the digital one, yan sila yan na sobrang, nung tinawagan ko yan talaga sila na, Direct, guys, meron akong idea and this is my idea. Wala, agad sila. That's brotherhood. Yung, Exactly. ang dami kasing nanisira sa pera.
Yeah. Ay, sa totoo lang. Sobra. At alam ko Money na is marami the ka rin root of all- masasama dyan. Money is the root of all evil. But wag na natin yung puntahan. Kasi Pero kung ano yun, marami kayo, nahihirapan kayo, bigyan nyo sa akin para wala tayong problema. yun nga din nasasabihin ko eh. Marami ka pera, sila. matulungan Yan eh. kita. Akin na lang. Ubusin natin yan. Oo. Tulungan kita ubusin niya. Oo, ubusin natin yan para hindi masama. Kanina kasi, coach, yun nga, kumbaga itong brotherhood, sobrang precious nung nangyayari ngayon. Kasi ano siya eh, life. Life. Kumbaga, yes. life siya talaga, hindi siya work. Mm. Kasi pag work, yun nga yung parang, kala nila pag may-ari ka nila kasi bayad ka nila. Di ba? Legit yun. Legit yun. Pero, Parang nakaka-relate ako ha. Oo. Di ba? Pati parang may hugot Diba? ka eh. hindi, Diba? wala akong hugot, pero yun yung reality. Yun yung reality, di ba? Pag binayaran mo ko, ang binayaran mo yung bosses ko lang, ha? Hindi mo ko pwedeng utusan na, hoy, umupo ka nga dito. Ayan. Iba na yun. Parang Hoy, wala pwede, yan, ha? relate ako Wala na. yan. Ikaw yan. Shoutout sa'yo. Di pwedeng kurutin yung kwet mo kasi Rico boses Robles, lang ha? naman Shoutout. yun. Oo. Hindi, pwede mo kurutin yung boses ko kung kaya mo. Bala. Anyway, yung brotherhood, sobrang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon. Kanina sinabi mo yung mga responsibilities na naturo sa'yo ni Enzo. Ano yung pinaka maituturo mo sa akin, sa amin, na dapat na, kung lalaki ka, dapat ito yung, para sa akin, ito yung isa sa mga dapat na responsibilidad. Well, spend more time with your family. The kids, ilang taon lang akala mo matagal pa yan. Pero biglang magugulat ka parang iba na yun nasa harapan mo. Malaki na sila, they will be walking out of that window na meron na ring Parang door. ibang Kasi buhay. pag window, baka hulog siya. Door. Door. Pati medyo mahirap akyatin. Mahirap nakatingin ako akyatin. sa door, Alri kasi, parang ayaw ka ito. kasi, Alri. You might see them walking out of that door na Yes. meron ng partner, may family na. Magugulat ka na lang. Alam mo, ito, si Ezra naman. Etong Ezra, ito yung pinag-uusapan natin na Ito na yung ito ito po yung sa lahat latest. ng mga hindi nakakilala. Ito yung latest ko. This is the latest. Parang pangit, parang Parang cellphone, pangit, parang eh. iPhone, you know? Ito Parang latest latest model model, ko. you know? Meron akong iPhone 14, ganun. Nasa trend ako ngayon. Bagong gawa. Bagong gawa. Ang Anyway. pakiramdam ko si Enzo kasi is bumalik sa akin through Ezra. Wow. Kaya Wow. Enzo, Ezra. So, wow. So, yung pagdating sa'yo ni Ezra, si Ezra ngayon yung champion ng Age 4 motocross to rider 6 natin. category. Oo. Sa Age 4 to PW50. 6 years old po Champion. Champion. And then, nung lumabas siya, naramdaman mo talaga. Naramdaman ko kasi kamukha siya ni Enzo. Dang. Kamukha siya ni Enzo. Kung baka kinalibutan na ako, sabi ko, uy. Kasi at that time, sabi ko nga, ano kaya mangyayari sa akin after neto? Ano na yung direksyon na meron Kayak ako? naman. Kaya nga, hayop. Hayop. Nung nagkaroon na ng Ezra, sabi, ito na yung pagkakataon ko maituloy. Kung ano yung hindi ko man lang. Babawi mo na. Grabe, kung ano ito naman yung bawi. luha ko. Alri kasi, ba't ka naman nakatingin sa akin? Pangit naman ang trip mo eh. Anyway, ang ano kasi ako, mahina ako sa ganyan yung pag-family talaga. Tapos, biglang yun yung, di ba, sinabi ko pa in particular, anong gusto mo ituro sa akin? Hayop. Di ba talagang si Lord, pag may tinanggal siya, sure, Yes. may babalik. May kapalit. Sure yun. Sabi nga nila, bago ibigay sa'yo ng Diyos yan. Hindi mo pa nga nakikita eh. Bigla mo palang may isip pa na yung idea eh. Binigay niya na sa'yo yun. Yan. Agad. Pero nasa iyo yun kung gagawin mo o hindi. So yung sinabi mo sa akin, the fact na sinabi mo sa akin na spend more time with your family, you know. Ngayon, every week na bibisita ko yung mami ko. So nakikita ko yung talaga, Totoo yan. nakikita ko yung, tas diba kasama ko yung baby girl ko na Yan. pupunta sa kanila. Tas parang may energy, may force na nararamdaman yung magulang, yung lola siya, lola, na imaginein mo pagpasok ko ng pinto, ang unang kukunin yung apo. Wala ka na. Ako ngayon, pakis lang ako sa gilid. So, Totoo yun. yung family Totoo mo, tas dinala mo sa family mo, Mm. ano yun parang sobrang precious. Kasi sabi mo nga bukas makalawa, sabi ko nga din sa wag kang jowa Kailangan, kaya ginagalingan ko. Oh. Para yung pipiliin niyang magiging jowa, Yes. dapat nasa akin yung standard. Exactly. Anyway, yung pinag-usapan natin si Ezra, bilang tatay, ano yung, kasi sinasabi ng ibang tatay, wag mo papuntahin dyan, delikado yung motocross na yan sa mga bata. Ano yung nakapagpa-oo sa'yo? I mean, yung sabi mo na, hindi, magaling to anak ko eh. Ano yun? Well, actually, ako,
nung ilumabas pa lang si Ezra, naka-set up na sa akin kung ano yung gagawin ko sa kanya. Wow. Yung nanay, ang nahirapan ako. Oo, kasi ako, go tayo. Sasabihin na, teka. Hindi, Baka maganto, okay na yan. baka maganto. Oo, May experience din ako dyan kay Ate Vin. Oo nga. So kaya nung nakita niya si Ezra sumakay na sa motor at nakapagmotor na siya ng walang balancer, walang ano, naiyak na siya. Natatakot na siya. Hindi dahil sa baka kung ano mangyari ngayon dyan. Umiiyak ang Ate Vin mo nun kasi ano na ang mangyayari sa future niya. Dahil eto na siya eh. Nakasakay na ng motor eh. Ano pa ang pwedeng mangyari ngayon sa kanya? Hindi dahil baka ma-aksidente. Hindi. Baka lumayo na. Makikita na magbabago na yung, nakita na niya yung magiging karir ng bata kung sakali eh. Kung ano yung future ng bata. So yung vision niya yun, na ano siya. May anxiety rin somehow, diba? Kasi Yes. siyempre, ang pagmamahal ng nanay, shoutout sa lahat ng mga nanay. Yes, Yung pagmamahal shoutout. ng nanay, Shout out. ang The best best love that you can love na pwede mong makuha. Tayo, may mga partner tayo na nanganak, nakita natin, nalaman natin kung ano yung mga Amen, pinagdaanan brother. nila, ano yung sakit talaga. Sobrang sakit eh. Totoo yun. Totoo yan. Nung nakita ko yun, times 100 talaga. More. Yung pagmamahal. Kasi Yeah. pwede pala tayo mamatay dahil lang ilalabas tayo na Yes, lalaking oo. makukulit. 9 months ha. 9 months, i-carry ka pa niya sa Diba? tiyan Tapos niya. paglabas Oo. nila, ang kamuka, ikaw. Shout Paps, out. okay na yun. Shout Okay na out yun. to them! Okay na yun. Kaysa naman iba kamukha niyan. Ayun lang. Pag tumigil sa katabi mo, Yun ba't lang. tayo kamukha? Oo nga. Away yun. Oo nga, delikado nga yung ganon. Ngayon, coach, nung sinabi mo na nakita na ni Ate V na parang okay na siya, naalala mo ba yung unang beses na ikaw mismo as a tatay, kinabahan ka? Oo. Hindi mawawala yun. Ano yun? Ano nga yun? Yung, ano Yun ba yung, ano eh, yun yung nakita Unang ko, race. mabilis na eh. Unang race Unang yan? karera niya. Sabi ko kasi, anak, bilisan mo ha. Kailangan, ganito ka. Sinabi ganito ako yan. ng bilisan. Tapos pag nakitang binilisan, ayaw Nung mo? bumibilis na, iba na yung sinasabi ko. Anak, dahan-dahan. Kasi nung una, gusto mo siyang makita Manalo din. na yung speed niya, kailangan, confident ka na yun yung speed dapat niya. Pero yung ina-expect mong speed, hindi yun eh. Mas matulin pa eh. Binigay niya. Kaya ibinigay pa niya. So, dahan-dahan lang. At some point, naging proud ka, Naging pero proud ako. sobrang kabado ka. Kinabahan ako. Kasi unang-una, alam mo naman natin ng bata, pag kumalat yan, pag sumemplang sa motor yan, hindi yan yung katulad natin na pag sumemplang tayo, may masakit lang, na no? agad eh. Dati may ganun ako eh. Oo. Coach, Pero wala pag to, may makita edad niya, ka na, masakit naku, dito. masakit na katawan mo niyan. Mismo. Ibabaliin na sa'yo eh. Kasi ang bata, hindi na babalian kagad yan. At saka mabilis mag-recover ang bata. Yung mga muscle nga Yan. nila. Noong nag-trail kami ni Kel, kahit anong gulong ni Kel, pag tumayo yan, pag okay lang. Hintay mo mag-40 ka. Pero the best yan, yung mga Oo. experiences namin na Sobra. dati ayaw pa niya kami payagan mamundok kasi nga baka delikado. Which is totoo, talaga? delikado talaga. Kasi yung mga may mga sangay na putol-putol tapos pag Yan. nahulog ka, pwede ka. Patay talaga. Yung experience ito ni Raf, ano eh, nagmotor kami, diba? Tapos Yes. nahulog siya sa bangin. Nabali yung kamay niya. So, isa lang yun sa mga pwedeng mangyari. Kaya kung kayo, kala nyo marunong na, kung sa bundok ka nakatira at may motor ka, araw-araw ka doon, Araw-araw, sigurado yun, gagaling ka. At doon papasok yung experience na sinasabi. Iyon. Yeah. Pero Walang aral. Walang aral. Pero nauniduhan. Yes. May Pero what may if unido. nga, yung mga nagmomotor doon na walang aral, Yun papuntahin ko pa sa'yo. Yung pa yung, tsaka nung ilalaban sa karera. Tsaka may lalaban sa karera. May magaling na tayo Baka rider. nagmomotor yun na ganun, lahat ng tamaan, wasak talaga, di ba? Elbow jab, eh. Oo, di ba? But anyway, yung naging proud ka na, anong nangyari doon sa race na yun na naalala mo na kinabahan ka? Nanalo ba siya? Ano ba? Nadisgrasya Nanalo. ba siya? Ano ba? This was his first race in Davson's, Batangas. Mm. So sabi ko, kung mag-third yan, mag-second yan, masaya na ako. Kasi first race niya eh. Kumbaga parang sa manok na panabong, pinainom mo na ng vitamins yan, pini-sparring mo na yan. So eto na yung laban. Grabe, punta tayo sa sabong yun. Si Ezra kasi, Okay. oo, si Ezra kasi, pinag-practice ko na yan. Okay. Ano ko na yan. Pinausukan ko na to. Pinusukan ko na yan. Sabi ko, sige Vin, patakbuhin na natin. Kaya pala mahilig ka mag-beep ha? Ito yung mga Ezra. Ezra, Siguro yun yung adobo na binigay sa'yo yung Go. tinasabong. bago Go. pa ako marera yan, may tinawagan pa kaming isang tao na sobrang close sa amin na mentor ko rin. Okay. Ito si Kayo yung bunsyo. Yan, kaya, Yes, may-ari ng Wayares. Yes, Oo. yes. So si Kayo yung kasi, teka ka, ano lang ako. Go. Si Kayo yung bunsyo, meron siyang anak. Ang pangalan niya, Maiko Bunsyo. Maiko Bunsyo was the Philippines' fastest man on two wheels.
Ooh. Sobrang dami na ng award niya, nanalo siya, ganyan. Pero there were one time na nasa Clark kami, sumemplang siya, tumusok yung bakal sa gilid ng ano niya. So, dumating yung, namatay si Maiko. Nawala si Maiko. Rest in peace, rest in Rest in peace. Pero ang laki ng iniwan niyang marka sa motorsport. Ngayon, sobrang nalungkot si Kayo yung dumating na nga yung time na parang wala na eh. Wala na eh. So, kinausap ko si Kayo yung. Sabi ko, Kayo, masyado yung namimiss si Maiko. Ilan po ba yung anak nyo? 5 yung anak ko eh, ganyan-ganyan. Oh, 5? Sino? Binanggit niya yung mga pangalan. Sabi ko, Kuya yung, hindi ko kilala yung binabanggit yung isa. Siya yung lagi nasa tindahan, nasa shop. Oh, Kayo yung, ibig sabihin, meron pa pala kayong anak na ganito. Na may chance pang maging ano. Na lagi ko lang kasi naiisip na laging si Maiko ang binibigyan niya ng oras. Baka naman ito yung ginawa ni Lord para sa atin na baka naman sinasabi niya, ito no, may 4 pa. Ito naman, sila naman. Kasi masyado ko natutok sa isa eh. So bila bumalik sa isip ko yung nangyari nga sa akin, baka kinuha sa akin si Enzo para makapag-focus na rin ako. So ito yung nangyari kay Kayo yung para makapag-focus na rin siya. Which is, yan, hindi lang isa, 2 pa yung lumakas na champion. Rider, oh. Yan, si Ate Des Bunsyo, Babae tsaka si to, Jack Bunsyo. Babae, pero Yan. champion. Yan. So, nawala yung isa, 2 pumalit. And nakita ko ulit na maganda nung ngayon ni Kayo yung, kumbaga, Ora niya. Oh. So sabi ko, eto yung taong sobra sa experience, eto yung taong lahat pinagdaanan, eto yung taong namatayan din, eto yung taong parang kamukha ko. Kung kaya niya, kailangan kaya ko. Kung paano niya harapin ang buhay, kailangan alam ko rin paano harapin yung buhay. It's all about surround yourself with people na susuportahan ka. Na genuinely, na kaibigan mo sila. Hindi yung kaibigan ka dahil sikat ka. Hindi kaibigan ka dahil magaling ka magturo. Hindi yon. Kailangan kaibigan mo sila, kasama mo sila sa hirap at ginawa. Yeah. Very rare to find that yung mga taong yan. True. Kaya kung kukunti lang yung kaibigan ko, payag na ako ron. Basta lahat yan totoo. Yes. Yan. Ako, Coach, siguro, hindi ko alam kung may question pa si Kel. Pero ako, siguro last question for me. Kasi ako ngayon, parang gusto ko i-try magmotor. Pero dahil sinabi ko nga sa yung mga reasons ko before, tapos iniisip ko yun din, yung safety ko. And hindi ko rin alam yung wife ko kung ano. Pero, siguro, ano yung masasabi mo best thing for you about motorcycle na pwede mo i-share sa akin na baka ako, gusto ko rin i-try. Well, sabi nga nila, you have to face your fears. Natakot ka kasi meron kang mga naging sitwasyon na may experience ka sa mga kaibigan mo na nawala. Well, kung ihimay natin, kaya sila na-aksidente, may kasalanan ba nila? Human error ba? Mali ba yung motor na binili nila? Everything starts na na basic muna eh. Okay, maganda yung dahilan mo, unang 2, astig, tapos mas mabilis ang oras pagka nakamotor ka. Ang problema, marami kang chances na parang makamaksidente, may namatay na rider. So ngayon, i-convert natin yon. Gawin natin ganito. Hindi naman, for example, doktor ka. Hindi ka naman nag-aral ngayong araw na to, kinabukasan, doktor ka na. So, ibig sabihin, meron ka ring aaralin pa. Kailangan mo ma-experience. So, kung yung binanggit ko kaninang 5 na module natin, pwede natin unti-untiin yun. And once you've tried it, pag na-experience mo siya, maiintindihan mo na eh. Kasi una-una, lahat ng sasakyan, delikado. Bus, kotse, motor. Lahat ng yung operate mo, delikado. Lalo-lalo na kung hindi mo binabasa yung owner's manual or wala kang experience kung paano patakbuhin to. Parang Biblia natin yan eh. Yung Bible kasi, yun yung owner's manual natin. Kailangan basahin natin yun eh. Para malaman natin kung paano tayo patakbuhin. At paano natin patatakbuhin yung buhay natin. Sa pagbumotor, kailangan mong malaman ang mga basic function ng motorcycle. After mo matutong magmotor, siguro ganito gawin natin. Variation yan eh. Road riding, cruiser, touring, off-roading. Doon muna tayo sa contained safe environment, which is off-road. Yung ginawa ni Kel, off-road siya eh. Pero nung na-experience ni Kel yun, coach, parang ayoko na mag-big bike. Kasi may motor siya malaki dati eh. Pero anong makukuha mo sa big bike? Wala naman tayong malaking kalsada. Dadalo mo lang siya sa loob ng racetrack. So kung ano yung sa tingin mo mas kailangan mo, yun muna ang gawin natin. Then unti-unti, tsaka na tayo mag-step ng further. Importante, makilala mo muna yung proper way ng pagmumotor
ano yung dapat mong isuot na gamit, at saan natin gagamitin yung motor muna. Mm. Then pag na-enjoy mo na siya, coach, gusto ko na mag-level up, then level up tayo. Kasi ganun naman talaga eh. Parang elementary muna eh. Pupunta kang grade 1 or Pagpasok mo, college agad, no? Kala, Pababa. mahirap yun. Oo. Uy, high school ako. Kala ko ba Ayan. college ka kahapon? Bakit ikaw, what's the best thing about riding motorcycles? Kasi ang dami namang, ikaw, madami ka namang Ginagawa sa buhay. Marami ka Oo. ng tinray. Hindi Dami kong tawa. ginagawa sa buhay. Marami kang tinray, hindi tawa. Ano experience? Alam mo, lumalabas yung totoo kay pastor eh. Ano, pero sa'yo, anong... Huwag ka lang, kahit anong motor ha, wag lang maraming ano. What's the best thing about motorcycle para sa'yo? Ba't mo siya na-enjoy? Gusto kong makapture yun eh. Ba't mo siya na-enjoy? Actually, coach, di mo mapaliwanag eh, no? Ako freedom eh. Actually, may freedom, but you know, pero ang at hirap pa rin yung eh. ibig ko Oo. sabihin, kahit may freedom ka, pag sumakay ka ng motor, At inawat Tas ka ni Gary, wala ka ng freedom. wala nang freedom. Ang pangit nun. Oo, di ba? Kaya ang ginawa ko, Yun eh. sinama ko siya. Kaya. Hindi, Oo, di ba? yung feeling na may hangin. Mm. Tapos, kinakausap mo, ako pag Yung nagmumotor one with ako, nature eh. pag nagmumotor ako, nagdadasal ako sa loob ng helmet. Mm. I think, binigay siya sa aking tool ni Lord para makausap ko siya. So, kunyari na kay Lord ka talaga, everything you do is for Him. So, hindi siya trip eh. Mm. Kahit nung nagbabaril ako, yung paglo-load ng bala, may ano eh, may hindi mo mapaliwanag na feeling na adrenaline na yung manly vibe na ang sarap nito. Yung craftsmanship, na, ang sarap nun. Yung pagpasok ka ng mga bilihan ng mga power tools. Ayan. Oh, happy May ganong place ko feeling. yun eh. May ganong Oo, feeling. Happy place ko yun eh. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ako nagmamotor. Kasi kahit minsan di ako nakapagmotor sa off-road, sobrang miss na miss ko na yung bundok. Kasi ang bundok, tinan mo, si Jesus guys, gigising siya ng madaling araw. Pupunta siya sa malayong lugar para Pray. modern. Mm. Binigyan akong 2 paa, 2 kamay, knowledge ng pagmamotor. Binigyan akong motor. Pumunta ako sa taas ng bundok. Biniwan ko yung motor ko, pinatay ko. Wala ko ibang naririnig kundi hangin at sarili ko at Diyos lang. I pray. I pray to God, give me wisdom. Kaya tayo may podcast ngayon. Kaya ako may gantong responsibilities ngayon. Kaya ako may family na binibigay ko yung lahat sa kanila. I think, sa lahat ng ginagawa natin, dapat gano'n, hindi lang sa ako gano'n eh. Kaya love na love ko yung motor dahil nakakapagdasal ako pag nagmamotor. Kaya love na love ko yung pagbabaril. Kasi kapag maaga, mga 8 a.m., nandun ka na sa firing range, you load your bullets, you know, you pray to God na, Lord, walang jam, Lord, wala akong, kasi pwede ka mamatay pag nagkamali ka. So you focus. I pray. Prayers like talking to God. Continuously. Hindi yung pag may genie yun. Lord, kailangan. Genie yun, hindi si Lord yun. So, kaya ako siya minahal. Kasi, iba eh. Hindi ko rin alam mo, pag sinasabi lang baliw ka sa Diyos, okay na yun kaysa baliw kang literal. Yeah, tama. Diba? So, yun Yeah, lang, Jesus yun lang ang pinaglalaban ko, kaya ang lakas kong magsalita ng Diyos. Kasi ako, lahat ng nakikita nyo sa akin, si Lord, kaya ikaw, bakit ka nandito? Si Lord. Kahit na ano pang ibigay na struggles nung araw na to. Si Lord, thank you pa din. Give me wisdom for tomorrow. Pag nabuhay ako tomorrow, another blessing. Pag pwede kasing pag-uwi mo ngayon, bangungutin ka, patay ka na. So, Totoo yun. Yung always everyday be thankful. nagigising ka. Oo, It's, always be thankful. Sobrang blessing na yun. Yun yung dahilan It's a kung gift. bakit. Kaya ako, ini-encourage ko kayo na kahit hindi pagmamotor, find the hobby na magbibigay sa inyo ng fulfillment, genuine happiness, kahit na anong sinasabi lang walang maitutulong, as long as masaya ka sa ginagawa mo, do it, and you pray. Kasi pag hindi rin naman para sa iyo, sasabihin ni Lord stop it, it's not yours. You look for another one. Okay. Siguro, last na lang na request, no? Since nasabi kasi kanina ni Coach na kaya daw na in love sa kanya dahil sa kantahan. Nako. Bago natin paantayin, Coach, meron lang akong last 2 questions. Oh, sige. Ayan. Yan. Kasi ano yun pinaghandaan ko talaga yun ng ano Delikado 3 years ago. Sige. Sige. Hindi. Anong dream bike mo? Akala mo ano? Anong dream bike? Dream bike?
Basta pag sinakay ko yung motor, masaya na ako. Hindi, meron yan. Yung Yung, bike? yung kahit pangalanan mo, yung kunyari, Dati- bibigyan ka ng motor na kahit sinong brand. Dati kasi, nung nagsisimula ako. Yung ngayon, wag yung dati, yung ngayon. Hindi, ito, kwento ko ito. Okay, sige. Nagsisimula pa lang ako nun. Yan. Kasama ko si Ate Vin mo, sabi ko, Vin, alam mo, okay na ako sa KTM 200 or 390. Pero grabe nga blessing ni Lord, di ba? Dumating yung mga kung ano ng mga motor na parang sabi mo yung addict. Ano ba yung addict? Ba't ang dami mong motor? Kasi nung binilang ko yung motor ko, Aray ha. naka-30. Hindi, sa akin. Bukod, kasama na yung mga training units ha. May 38 motorcycles ako. Grabe. I have 38 motorcycles. Ano ang pinakagusto kong motor doon? Yung 1963 na R50 na Huwag BMW. na sa akin. Galing sa Baka lolo ko. ma-BIR ako. Okay? So, I have Anyway, go. 15. Dalawa lang motor ko eh. Taga sa kami ni Gary. So, isang vintage bike na 1963 na BM. 17 units ng Yamaha XTZ125. 8 units ng PW50. Isang C70, isang C100, dalawang V50, isang XR100, isang TR50. Ako, hindi ko na matandaan yung iba. Basta Nasa yung gawa mga, pa, basta oo. yun, sobrang Pero dami kung niya. ako magkakamotor ako, yung pinakagustong Yung pang sarili mo, yung wala ka, kahit wala kang bahay, basta may motor kayo na yun. Kahit saan ka tumira, basta may cash ka, may motor ka, may gas, yun na yun. Hindi ko masabi. Talaga, wala kang final bike. Wala akong final bike eh. Kasi pag sinabi kong final bike, pag binigay sa akin ito, maghahanap pa rin uli ako eh. Ganon. Oo eh. Ganon si Coach Mel Aquino. Ang dami. Ibig Mahal sabihin, niya yung motorcycles. oo. Basta may throttle, may handlebar, may dalawang gulong, go tayo. So, Kahit anong motor. kunyari, lagyan ko ng ng throttle si sasakyan mo. Nakakasakay naman ako kahit di dalawa gulong eh. Basta, jet ski, di ba? Walang gulong yun. Pero may handlebar. Diba? Basta may throttle, ano? Basta may throttle. Okay, last but not least, last question. Can you end this podcast with sino si Coach Mel 3 to 5 years from now? Ganda niyan. That's a tough question. Because sabi nga natin, Gawin natin everyday. bottom. Sige. Tough question. Sorry. Ayan. So, ibig sabihin, kung sino man ako, 3 to 5 years 3 to 5 years, siguro, ganun pa rin. Sana, ganun pa rin. I dream na magkaroon ng sarili, na may sarili akong training center, di ba? Yun yung goal. But syempre, yung isang oras, yung 10 taon sa atin, 1 minuto lang kay Lord yan eh. Mismo. So, I'll just follow kung ano man yung ibigay sa atin. Yes. Sunod na lang tayo. Yun yung word ko kanina. Oo. Yun yung Tapos- word ko. Bago siya dumating, hindi kami nag-usap. Sinabi ko kasi sunod sa kanila, lang. Coach, ang word for today, ang word for the day is, kahit anong ibigay ng Diyos sa'yo Huwag ngayon, bigay. Tanggapin lang. you just have tanggap to lang tayo. accept it. Mm-mm. Tapos, yan yung in-ending mo sa amin. So, again, God is really good. Maraming salamat. May Amen. gusto ko pa bang itanong sa guest natin? Gitara daw. Ano? Gitara? Coach, meron ako. Ako, Wait lang. may isipon ako eh. Asan yung gitara? Papaabot naman, please. Ayan na. Yeah, papakitaan namin kayo na ano. Dito ako nag-voice lesson. Ayan. Coach, eto Okay. Uy, kantahan mo ng may kulot yan ah. Yan. May kulot? Parang wala sa tono. Naka-drop di ba to? Hindi. Ayan. Ikakat naman yan eh. Ikakat naman. Ikaw nang may sabi. Ayan, kanta ko yan. National anthem Ayan ko yan. na. National anthem ko yan. Hindi lang sa Ate Bin mo, lalaman niya. Sa lahat pala ng babae, kinakanta ko yan. 1, Okay. 2. Ladies and gentlemen, Mel Aquino. Ikaw na ang may sabi. Yan na. Sumasabit. May sipong pa yan, ha? Na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo Yan no? nang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo? Yeah. Yeah.
Kaya na-inlove si ano eh. Puso'y lagi nasasaktan pag may kasama kang iba. Sama kang iba, sino siya? Dami. Kung di ka makita, makikiusap kay batala na ika'y hanapin at sabihin paalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Alright. Sorry guys ha. Sakit pa ako niyan. Partida na yan. Hindi makapiga eh. PS, Mr. Pogi to. Kasabay na to si Jericho Rosales sa lahat ng mga hindi nakakaalam. Shout out to Papa Echo. And again, maraming salamat sa inyo lahat. Coach Paul, maraming salamat sa iyo. I love you. Thank you, Coach Paul. The Digital One, thank you so much. SEC, maraming salamat sa inyo. Thank you for the love and support. And again, Coach Mel Aquino, ng Motorcycle Riding School Philippines. Papasalamatan ka or ipa-plug, Coach? Baka may gusto kang pasalamatan, Coach, na Gusto mga ko pa- sponsors, everything, or whatever. Pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa atin. Love you all. God bless. I love you guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Comment nyo yung pinakamagandang topic na nakita nyo sa amin para meron tayo pag-usapan. Yan. Next episode. I love you guys Okay so yan, much. okay Welcome and good night. And I love you. Thank you so much. And this is MML the Podcast. Yeah. M Music Live, the podcast.